Kabanata 1141. Luo Yanfei. Maging ang hangin sa umaga ay mamasa-masa sa panahon ng tag-ulan sa kontinente ng Moluo. Sa pagtulak sa bintana, hindi mabilang na patak ng tubig ang damapo sa windowsill. Ang ilan ay tumalsik pa sa mukha ni Wang Lin. Ang ulan na ito ay napakalamig, ngunit ang malamig na ulan sa umaga ay maaaring makatulong sa paggising. Pagtingin sa bintana, malakas ang ulan. Ang mga halamang gamot sa bakuran ay mas matigas kaysa sa mga karaniwang halaman, kaya ang ulan ay walang pinsala sa kanila. Ang ulan ay bumagsak sa mga halamang gamot at nagpalusog sa mga ugat. Ang mga alon ng espiritual na enerhiya ay kumalat mula sa ulan. Huminga ng malalim si Wang Lin habang kumukuha ng payong at lumabas ng kwarto. Ang ingay ng kanyang mga paa na lumapag sa putikan ay may halong tunog ng pagbuhos ng ulan sa kanyang payong. Pinakinggan ni Wang Lin ang tunog na ito habang nararamdaman niya ang pinagmulang enerhiya ng mundo. Masaya siya habang dahan-daang naglakad pasulong. Hindi pa natapos ang cultivation session ni Shu Yun. Tahimik pa rin siyang naglilinaw, sinusubukang ipasok ang illusory yin stage patungo sa corporeal yang stage. Hindi niya alam na umalis na si Wang Lin, kahit na hindi siya nalubog sa cultivation, hindi niya malalaman ang pag-alis ni Wang Lin. Pagkarating sa origin sect, hindi itinago ni Wang Lin ang kanyang cultivation level. Dahil sa katayuan niya ngayon, hindi niya naramdaman na kailangan pang itago ito. Gayunpaman, nang hindi gumagamit ng anumang mga spelling, walang sinuman ang makakakita na siya ay isang cultivator, dahil walang sinuman ang nakakakita sa kanyang cultivation. Ang pinagmulang enerhiya ng isang Nirvana Cleanser Cultivator ay isinama sa mundo, na nagpapahintulot sa kanila na sumipsip ng pinagmulang enerhiya mula sa mundo upang magamit. Hanggat hindi gumagalaw ang pinagmulang enerhiya sa loob ng kanyang katawan, walang lalabas na pagbabago-bago ng pinagmulan ng enerhiya. Kung ito lang, baka may nakita si Lu Yanfei. Gayunpaman, si Wang Lin ay may hiwa ng pinagmulan at nakita na niya ang ikatlong hakbang. Naranasan din niya kung ano ang pakiramdam ng pagiging isang third-step cultivator sa tulong ni Celestial Emperor Qing Lin. Sa makatuwid, walang sinuman sa kontinenteng ito na nakakakita sa pamamagitan ng kanyang paglilinang. Hawak niya ang payong na may suot na puting damit habang papalabas siya ng bakuran at nagsimulang maglakad sa origin sect. Nakatagpo nga siya ng ibang mga cultivator, ngunit lahat sila ay nagmamadali at hindi nag-istorbo sa isa't isa. Umakyat si Wang Lin sa bundok mula sa southern courtyard. Hindi siya gumamit ng anumang spell at ginamit ang kanyang katawan para maglakad patungo sa tuktok. Napakalakas ng simoy ng hangin sa tuktok ng bundok. Sa isang sulyap, tinakpan ng mga ulap ang kalangitan at may kumikislap na kidlat sa loob nila, na nagpakawala ng mga tunog ng kulog. Nakahinga si Wang Lin sa basang hangin, tumingin sa eksena sa malayo, at naramdaman ang pinagmulang enerhiya ng mundo. Kalmado ang puso ni Wang Lin. Kung hindi dahil sa hindi inanyayahang panauhin, magugustuhan niya ang pakiramdam na ito. Siya ay nasa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Nasa banyagang mundo siya, ninanamnam ang amoy ng ulan mag-isa. Sino ka? Isang malamig na boses ang nanggaling sa likuran niya. Neutral ang ekspresyon ni Wang Lin nang lumingon siya at nakita ang isang babae sa likod niya. Ang babaeng ito ay nakasuot ng pulang damit na parang pulang ulap. Ang itim niyang buhok ay nakakalat sa likod niya, at ang itim at pula ay contrasted sa medyo maputlang mukha niya, na lalong nagpaganda sa kanya. Ang babaeng ito ay napakaselan, ngunit sa tag-ulan at kumukulog na araw na ito, siya ay nagbigay ng pakiramdam ng kalungkutan at kawalan ng kakayahan. Ang kanyang mahinang pahiwatig ng kahihiyan ay kitang-kita sa mga mata ni Wang Lin. Kalmadong sinabi ni Wang Lin, ang pangalan ko ay Zheng Niu. Ang babaeng nakapula ay malamig na tumingin kay Wang Lin at nakasimangot. Ang pangalang, Zheng Niu, ay ganap na hindi pamilyar sa kanya. Kung hindi dahil sa katotohanan na si Wang Lin ay isang mortal lamang, itinaboy na niya ito pababa ng bundok. Zheng Niu. Naalala ng babae na sa 31 mortal na dinala pabalik mula sa Hilaga, ang isa sa kanila ay pinangalanang Zheng Niu. Gayunpaman, ang taong ito ay sadyang masyadong kalmado, at hindi ito isang bagay na maaaring pekain. Umalis ka sa lugar na ito, malamig na sabi ng babae. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang makapangyarihang cultivator at natural na hindi gagawa ng hakbang sa isang mortal. Bagamat siya ay irritable, pinananatili niya ang kanyang kalmado. Biglang ngumiti si Wang Lin at nilagpasan ang babaeng nakapula. Sinundan niya ang daan at aalis na sana. Lumingon ang babaeng nakapula at tumingin kay Wang Lin. Nagulat siya sa pagiging mahinahon ni Wang Lin. Dapat sabihin na sa buong origin sect, bukod sa kanyang guro, ang bawat disipulo ay labis na kinakabahan at magalang. Maging ang kanyang tatlong senior apprentice brothers ay magpapakita ng paggalang dahil sa kanyang mas mataas na antas ng cultivation. Hindi na kailangang pag-usapan ng tungkol sa mga mortal, ngunit ang lalaking ito sa harap niya ay kakaibang kalmado. Ang titig ng babaeng nakapula ay parang kidlat habang nakatitig sa likod ni Wang Lin na parang nakakakita sa kanya.
Matapos suriing mabuti, sa wakas ay natukoy niya na ang taong nauna sa kanya ay isang mortal lamang. Napabuntong hininga ang babaeng nakapula at bumulong ng, "Teka. Handa ka bang makinig sa akin?" Si Luyan Fei ay may napakataas na katayuan sa Origin Sect, at karamihan sa mga tao ay lubos na gumagalang sa kanya. Gayun din, dahil sa kanyang katayuan, may ilang bagay na hindi komportableng pag-usapan. Ang kabataang nauna sa kanya ay walang kultibasyon at isa lamang siyang mortal. Sa mga mata ni Luyan Fei, ang pagkakaiba nila ay parang langit at lupa. Higit sa lahat, ang pagiging mahinahon ng kabataan ay nakakahawa at walang kamalay-malay na nakatulong sa kanya na kumalma. Gusto lang niyang makahanap ng taong makikinig sa kanya. Sa oras na ito, ngayong maulan na umaga sa bundok na ito, silang dalawa lang. Nag-isip si Wang Lin at tumigil sa paglalakad. Nakatayo siya sa tuktok ng bundok habang nakatingin sa madilim na ulap sa di-kalayuan at tumango. Ang simoy ng bundok ay sumipol kasabay ng ulan. Bukod sa hangin at ulan, kalmado. Noong ako ay 13, tinanggap ako ng guro bilang isang disipulo at tumapak sa landas ng paglilinang. Ang boses ni Luyan Fei ay kalmado at puno ng nostalgia. Unti-unting nawala ang boses niya sa ulan. Noong sinusubukan ko ang aking pambihirang tagumpay sa yugto ng Ascendant, ang guro ay handang gumastos ng malaking halaga ng mga halamang gamot sa sekta at kahit na nagpunta sa pangangalakal para sa higit pa mula sa ibang mga sekta upang pinuhin ako ng isang heaven-deceiving pill na nagpapahintulot sa akin na maabot ang yugto ng Ascendant. Naaalala ko pa ang taong iyon. Dinala ako ng guro sa pangangaso ng mga bituin. Tumagal ng 3 taon bago niya ako tinulungan na makahuli ng 6 na mata na pulang fox para maging aking buhay na beast spirit. Dahan-dahan at mapait na nagsalita si Luyan Fei. Wala siyang pakialam kung naiintindihan o nakikinig si Wang Lin, nakatingin lang siya sa abot tanaw na parang bumubulong sa sarili. Namatay na ang guro. Simula ngayon, hindi ko na siya makikita. Maraming sinabi si Luyan Fei. Tumayo si Wang Lin sa gilid at tahimik na nakinig. Unti-unting lumipas ang oras at di nagtagal ay tanghali na. Unti-unting hamina ang ulan sa kalangitan hanggang sa tumigil ito. Nawala ang maitim na ulap sa di-kalayuan at naging maaliwalas ang kalangitan. Isang maliwanag na bahaghari ang nakasabit sa kalangitan, na nagbibigay ng hindi maipaliwanag na kagandahan. Ang Purple Dao Sect ang naging sanhi ng pagkamatay ni Teacher, at pagkatapos ay nagpadala ang kanilang junior master ng Jade na humihiling sa akin na maging kanyang mag-asawang cultivation. Kung hindi ako pumayag, pagkatapos ay magre-report sila sa pangunahing sekta na magsisimula sila ng digmaan sa ating Origin Sect, sinasamantala ang pagkamatay ng aking guro. Hindi tayo nagustuhan ng pangunahing sekta. Kung talagang hihilingin ito ng Purple Dao Sect, may 80% na posibilidad na papayag ang pangunahing sekta. Kinagat ni Luyan Fei ang kanyang ibabang labi, at may bahid ng pait sa kanyang magandang ekspresyon. Ang katawa-tawa ay ang aking 3 senior apprentice na kapatid na lalaki ay hindi nang ahas na humakbang pasulong at naisip na ang bagay na ito ay nakatakda na. Gusto nilang isakripisyo ko ang aking sarili upang magdala ng kapayapaan sa Origin Sect. Gayunpaman, iniisip ba talaga nila na magiging ligtas ang Origin Sect kapag napabilang na ako sa luhay? 2 agos ng luha ang bumagsak mula sa mga mata ni Luyan Fei, bumaba sa kanyang mga pisngi, at bumagsak sa lupa na nahaluan ng ulan. Tahimik siyang tumingin sa bahaghari sa abot tanaw at bamulong, may bahaghari pagkatapos ng hangin at ulan, ngunit ang bahaghari ng aking Origin Sect ay madilim. Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin. Nang makitang tapos ng magsalita ang babaeng nakapula, tumalikod siya at naglakad pababa ng bundok. Hindi na siya tinigilan ng babaeng nakapula sa pagkakataong ito at tahimik na tumingin sa abot tanaw. Pagkaraan ng mahabang panahon, ipinakita niya ang isang determinadong ekspresyon at ang layunin ng pagpatay ay lumitaw sa kanyang mga mata. Tumingin siya pabalik sa direksyon kung saan nagpunta si Wang Lin. Ang puso ng taong ito ay kapantay ng mga tao sa aking henerasyon. Kung tataak siya sa daan ng paglilinang, tiyak na magkakaroon siya ng magagandang tagumpay sa hinaharap. Sa kasamaang palad, naglakad si Wang Lin pababa ng bundok at pumasok sa looban na may hawak na payong. Naglilinang pa si Shouyo nang bumalik si Wang Lin sa bahay, at nagliwanag ang kanyang mga mata. Alam ko na mula sa mga alaala ni Zhao Yu na ang Cloud Star System na ito ay ibang-iba sa Alliance at All Heaven. Ngayong nakinig na ako sa Elder ng Origin Sect, mukhang karamihan sa mga cultivator ay naglilinang gamit ang mga Spirit Beast. Ang kanilang alchemy ay kakaiba din. Ang dagat na ulap ay napuno ng hamog at sa loob ng hamog ay isang mundo na kabilang sa mga espiritong hayop. Nagsimulang magnilay-nilay si Wang Lin, lalo na nang pagnilayan niya ang mga salita ng elder na iyon. Mayroon talagang tableta na makakatulong sa isa na maabot ang yugto ng Ascendant. Heaven Deceiving Pill. Nagpakita ng interes ang mga mata ni Wang Lin. Hindi niya makakalimutan na kung hindi dahil sa Ascendant Crystal ni Zhou Yi, nasunog na sana siya hanggang sa mamatay sa apoy ng pinagmulan. Ang mga naghahanap ng daw sa umaga ay maaaring patay na sa takip silim.
Ang Cloud Sea Star System na ito ay talagang mayroong tableta para tulungan ang mga cultivator na makapasa sa unang pagsubok sa buhay at kamatayan sa paglilinang. Masasabing umabot na sa peak ang alchemy ng Cloud Sea. Marahil ay may mga table tasks na maaaring makatulong sa mga cultivator sa ikalawang hakbang. Gayunpaman, ang mga cultivator ay dapat tumuon sa pag-unawa sa Dao, at ang mga table tasks ay itinuturing na unorthodox na paraan. Ngunit bakit nagkaroon ng alchemy ang Cloud Sea Star System sa ganitong antas? Bahagyang kumunat ang noo ni Wang Lin, ngunit hindi nagtagal ay nakahinga siya ng maluwag. Pwede bang? May mga table tasks na makakatulong sa pag-unawa sa domain. Sa pag-iisip tungkol dito, bumilis ang tibok ng puso ni Wang Lin at nagpakawala siya ng malalim na hininga. Sa sandaling ito, nagbago ang kanyang ekspresyon at ang kanyang tingin ay tila tumago sa kanyang sariling bahay bago dumaong sa Shuyun. Sa sandaling ito, binuksan ni Shuyun ang kanyang mga mata at umubo ng dugo. Namumutla ang mukha niya. Nabigo siyang sumubok muli sa corporeal yang stage. Ang kabiguan na ito ay naging sanhi ng kanyang pinagmulang kaluluwa upang masugatan. Kinagat ni Shuyun ang kanyang ibabang labi at ipinakita ang isang mapagpasyang tingin. Hinampis niya ang bag niyang hawak at kumuha ng tableta. Dinurog niya ang tableta ng walang pag-aalinlangan, nagsiwalat ng isang itim na tableta. Sa sandaling lumitaw ang tableta, naglabas ito ng mayamang pinagmulang enerhiya, at mayroon ding mahinang puwersa ng kaluluwa sa loob nito. Soul Parting Death Pill. Kinagat ni Shuyun ang kanyang mga ngipin at lulunukin na sana ang tableta. Sa sandaling ito, isang mahinahon na boses ang lumitaw. Tumigil ka. Kabanata 1142. Spirit. Ang boses na ito ay tila nagmula sa mundo mismo at napakaliit. Parang galing sa tenga niya pero sa malayo rin. Gayunpaman, sa pakikinig nito ng mabuti, ito ay nagmula sa kanyang isip. Ito ay isang napakasimpleng salita at napakakalmang boses, ngunit nang pumasok ito sa isip ni Shuyun, naging sanhi ito ng panginginig ng kanyang katawan. Para bang gumuho ang mundo sa paligid niya at bumuo ng batas ng hindi maisip na manipis na mga sinulid na bumabalot sa kanya. Ang katawan, pinagmulang kaluluwa, at pinagmulang enerhiya ni Shuyun ay tumigil sa sandaling ito. Maging ang kanyang isip ay nagyelo, nananatili pa rin sa kanyang mga naiisip. Lumitaw ang figure ni Wang Lin sa harap ni Shuyun. Si Shuyun, na nakaupo doon, ay napakaakit sa kanyang magandang katawan na nakatago sa kanyang damit. May amoy na nagmumula sa kanyang katawan. Nananatili pa rin sa kanyang ekspresyon ang dating determinasyon. Kinuha ni Wang Lin ang itim na tableta sa kamay ni Shuyun at maingat na tiningnan ito. Ang kulay ng tabletang ito ay parang pinagmumula ng kadiliman sa mundo. Isang tingin mo lang ay masisira ka na. Anong kakaibang tableta? Bumulong si Wang Lin habang ang kanyang divine sense ay kumalat sa tableta, at nagsimula siyang magkalkula. Ang kaalaman ni Wang Lin sa alchemy ay mas mahina kaysa sa kanyang kakayahan sa mga paghihigpit, ngunit ang kanyang antas ng paglilinang ay kasing taas ng langit, kaya ang kanyang banal na pakiramdam ay nagawang suriin ang istruktura ng tableta. Gayunpaman, karamihan sa mga ito ay hindi niya naiintindihan, at higit sa lahat, naramdaman niya ang pagbabago-bago ng kaluluwa sa loob ng tableta. Kawili-wili. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin at muling tumingin sa tableta. Natukoy niya kung ano ang naramdaman niyang hindi mali at talagang may mga pagbabago sa kaluluwa sa loob. Kahit na ang kaluluwa ay hindi masyadong malakas, ito ay matigas. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, naramdaman ni Wang Lin na hindi siya hawak na tableta, ngunit kaluluwa ng isang mabangis na hayop. Ito ang kaluluwa ng isang unggoy, at ito ay lubhang malupit. Galit na galit itong nagpupumigla sa kanyang kamay, ngunit napakaraming selyo nito para makatakas ito. Pagkatapos niyang imulat ang kanyang mga mata, nawala ang ilusyon. Ibinalik ni Wang Lin ang tableta sa mga daliri ni Shuyun bago umatras ng ilang hakbang at tumuro pasulong. Ang invisible thread sa paligid ni Shuyun ay mabilis na nawala at ang kanyang katawan ay nanginig bago bumalik sa normal. Para sa kanya, parang isang iglap lang ang lumipas. Ang cultivation level ni Wang Lin ay mas mataas kaysa sa kanya, kaya hindi niya makita ang abnormalidad na dulot ng stop spell. Napanatili niya ang dati niyang aksyon at nilunok ang tableta ng may determinadong tingin. Tumayo si Wang Lin sa likod niya at mahinahong nagmamasid. Hindi napansin ni Shuyun na may tao sa likod niya. Pagkatapos lunukan ng tableta, namula ang mukha ni Shuyun at nagpakita ng kirot. Lumantad sa kanyang noo ang mabangong pawis at hindi nagtagal, basang-basa sa pawis ang kanyang damit at kumapit sa kanyang katawan. Mula sa likuran, kitang-kita ni Wang Lin ang magagandang kurbo ng babaeng nasa harapan niya. Lalong namula ang mukha ni Shuyun. Nakapikit ang kanyang mga mata at kitang-kita niya ang pag-aapoy ng apoy sa kanyang katawan. Sinunog ng apoy na ito ang kanyang pinagmulang kaluluwa, at isang gintong, itim na mata na unggoy ang lumitaw sa kanyang pinagmulang kaluluwa. Ang golden, black-eyed unggoy na ito ay napakalaki at mabangis. Nagpakawala ito ng dagandong at sinuntok ang pinanggalingan niyang kaluluwa. Ang isip ni Shuyun ay napuno din ng apoy.
Ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay nasugatan na mula pa noon, at ang apoy ay napakasakit, ngunit hindi siya umatras. Nagsimula siya ng pakikipaglaban sa ginintoang unggoy na may itim na mata. Ang kanyang isip ay parang isang larangan ng digmaan, at nagsimula siya ng isang buhay at kamatayan na labanan sa unggoy. Umuungal ang unggoy, tila gustong punutin ang kanyang pinagmulang kaluluwa at laman upang makatakas ito at hindi na makayanin ang nagniningas na apoy. Gayunpaman, ang pinagmulang kaluluwa ni Shuyun ay kumapit sa itim na unggoy. Habang sinusunog siya ng apoy, dinadalisay din nila ang itim na unggoy. Hindi siya handang sumuko hanggat hindi niya napino ang itim na unggoy. Gayunpaman, ang itim na unggoy ay napakalakas, at ito ay pinipino ng mas mabagal kaysa sa bilis ng pag-aapoy ng pinagmulang kaluluwa ni Shuyun. Naging sanhi ito ng pag-urong ng pinagmulang kaluluwa ni Shuyun, at ang kanyang mukha ay lalong namula habang siya ay nanginginig. Kapag umiinom ng soul-parting death pill, tatahakin ng isa ang linya ng buhay at kamatayan. Alam na alam ito ni Shuyun. Kung hindi dahil sa kasabikan niyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay upang mas matulungan ang kanyang guro, hindi sana niya lunukan ng ganoon kadali ang tabletang ito. Malaki ang naitulong sa kanya ng kanyang guro, kaya handa siyang gawin ang lahat para sa kanyang guro. Ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay itinulak sa gilid ng unggoy, na may maliit na bahagi lamang ng katawan nito na pino. Sinuntok nito si Shuyun at dudurugin ang kanyang pinagmulang kaluluwa. Sa sandaling ito, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay. Nais niyang maingat na pagmasdan ang epekto ng tabletang ito. Kung namatay si Shuyun, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong mag-obserba. Kalimutan mo na, bibigyan ko ng malaking halaga ang batang babae na ito. Umiling si Wang Lin habang itinuro ang pagitan ng mga kilay ni Shuyun. Ang divine sense ni Wang Lin ay direktang pumasok sa isip ni Shuyun. Sa isip ni Shuyun, ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay patuloy na umatras, at siya ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Pumikit ang unggoy, at sa paglubog nito, may pumasok na puting figure. Hindi niya malinaw na makita ang puting figure. Puting buhok na lamang ang kanyang nakitang kamakaway. Wala siyang oras na mabigla sa kung paano lumitaw sa kanyang isipan ng puting buhok na ito. Nanginginig ang pinanggalingan niyang kaluluwa habang nakatingin sa harapan na hindi makapaniwala. Nakita niya na pagkatapos lumitaw ang puting figure, casual niyang itinuro ang kanyang daliri at ang unggoy ay pinilit na bumalik, sumisigaw. Ang mga popong sound ay nagmula sa unggoy bago bumagsak ang katawan nito at parang baliw sa paligid ng apoy. Nagulat si Shuyun. Laking gulat niya sa kagandahan ng daliring iyon. Hindi niya mailarawan ang daliring iyon. Parang daliri lang ang nasa isip niya ng mga sandaling iyon. Napakalakas nito na kahit ang mundo ay guguho bago ang daliri. Nakita niya ang kanyang guro, si Lu Yanfei, na gumamit ng mga spelling, ngunit malinaw niyang naunawaan na kahit ang kanyang guro ay hindi makakagawa ng isang bagay na ganito kalakas. Natatakot siya na kahit ang kanyang guro ay matalo at mamatay sa ilalim ng daliring iyon. Nakita pa niya ang ninuno na namatay na ay gumamit ng mga spelling, at kahit para sa ninuno, magiging mahirap na gumawa ng ganitong uri ng kapangyarihan. Ang casual na paggalaw ng lalaking may puting buhok ay labis na ikinagulat ng kanyang isipan. Ang puting buhok na lalaki ay tila lumingon kay Shuyun at pagkatapos ay nawala sa kanyang isipan. Ang tanging natitira ay ang puting buhok na malinaw na tumatak sa kanyang isipan. Ang unggoy ay dinalisay ng apoy sa kanyang isipan at naging kakaibang puwersa ng kaluluwa. Nang ang puwersa ng kaluluwa ay sumugod sa pinagmulang kaluluwa ni Shuyun, hindi na niya maisip ang tungkol sa puting buhok. Habang sinisipsip niya ang puwersa ng kaluluwa, unti-unting pumasok si Shuyun sa isang kakaibang estado na katulad ng She Realm. Sa ilalim ng kakaibang kalagayang ito, ang pag-unawa sa Dao at sa langit ay nagmula sa mahiwagang puwersa ng kaluluwa sa kanyang pinagmulang kaluluwa. Ang unggoy na ito ay hindi ordinaryong hayop, ngunit isang espiritong hayop na natatangi sa Cloud Sea. Ang mga espiritong hayop na ito ay nilinang din ng Dao at naiintindihan ng kalangitan tulad ng mga tao. Sa likas na kahabaan ng buhay nito, nagkaroon ito ng kalamangan sa mga cultivator sa pagkakaroon ng kaliwanagan. Ang unggoy na ito ay nabuhay ng higit sa 3,000 taon. Pagkatapos kunin ang kaluluwa nito, pinagsama-sama ang mga diskarte sa alchemy para likhain itong soul-parting death pill na ito. Pagkaraan ng hindi malamang tagal, dahan-daang iminulat ni Shuyun ang kanyang mga mata, at nagsimulang magningning ang kanyang mga mata. Lumitaw ang aura ng isang corporeal young cultivator sa kanyang katawan. Bagamat hindi pa niya talaga naabot ang entablado ng corporeal yang, nabuksan ang pinto. Kailangan lang niya ng oras para maunawaan ang lahat at pagkatapos ay magiging isang tunay na corporeal yang cultivator. Biglang tumingin si Shuyun sa kanyang likuran, ngunit wala siyang nakitang tao dito. Mag-isa lang siya sa kwarto, ngunit hindi niya makalimutan ang puting buhok na iyon at ang matikas na daliri. Pagkatapos ng tahimik na pag-iisip, naging malungkot ang ekspresyon ni Shuyun. Nakatingin siya sa unahan at nanatili sa kanyang isipan ang puting buhok.
Siya ay may pakiramdam hindi bilang isang cultivator, ngunit bilang isang babae na tila nakita niya ang figurang ito dati. Ilusyon ba iyon? Puting buhok. Puting buhok. Unti-unting lumiwanag ang mga mata ni Shu Yun. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng kanyang guro tungkol sa mga huling salita ng ninuno pagkatapos gamitin ang Great Beneficent Spirit Spell. Ang hilaga. Puting buhok. Nagtaas baba ang masaganang dibdib ni Shu Yun at naging mabagsik ang kanyang paghinga. Agad siyang tumakbo palabas ng kanyang bahay at lumipad patungo sa kanyang guro. Tumayo si Wang Lin sa tabi ng bintana at nakita ang sinag ng liwanag na nawala sa gabi. Nagkaroon ng liwanag sa kanyang puso. Hindi ko akalain na may ganoong tableta sa Cloud Seal. Nangangahulugan iyon na kapag mas malakas ang espiritong hayop, mas kapakipakinabang ito sa pagtulong sa kaluluwa na magkaroon ng kaliwanagan. Ibang-iba ito sa All Heaven at sa Alliance. Habang nagmumuni-muni, biglang naalala ni Wang Lin ang kaluluwa ng hayop na pinadalisay ng amo ni Moji at ibinigay sa kanya bilang regalo noong siya ay nasa Vermilion Bird Divine Sect. Sa sandaling ito, sa rank 5 na rehiyon na hindi kalayuan sa kontinente ng Moluo, mayroong isang hayop na may katawan na parang itim na tadpole na 1,000 talampakan ng lapad. Dahan-dahan itong lumilipad sa Star Fog. Sinakop ng higanting ulo ng halimaw na ito ang halos kalahati ng katawan nito. Ibinuko nito ang malaking bibig na parabang nilalamon nito ang hamog habang lumilipad. Lumantad ang matatalas ng ngipin. Napuno ito ng bloodlust habang ang balingkinitang buntot nito ay kamakaway pabalik-balik. May 2 taong nakatayo sa ulo nito. Ang isa sa kanila ay isang binata na nakasuot ng purple na damit. Napakagwapo niya pero bakas din sa mukha niya ang kasamaan na sobrang tyrannical. Sa likod ng kabataan ay isang matandang lalaki. Kalmado siyang nakatayo roon na may magalang na ekspresyon, ngunit nang tingnan niya ang binata, bakas sa kanyang mga mata ang paghanga. Hindi lang gusto ko si Luyan Fei na maging concubine cultivation furnace ko, pero gagawin ko ang origin sect na aking panloob na palasyo. Tiusong, gaano ka kumpiyansa? Kung hindi namatay ang matandang dawis na iyon, wala akong tiwala, ngunit ngayon ay 100% na akong sigurado. Bakas ang lamig sa mga mata ng matanda. Tumawa ang binata at dinilaan ang labi. Tila may naisip siya at nagsiwalat ng masamang ekspresyon. Kabanata 1143. Lilatsi mula sa kanluran. Ang tag-ulan ay tumagal ng ilang buwan, na tila hindi ito titigil. Ang pasulpat-sulpat na patak ng ulan ay dumidiin sa isipan ng mga disipulo ng Origin Sect, at wala silang kapangyarihang iwaksi ito. Sa isang kisap mata, si Wang Lin ay nasa Origin Sect na sa loob ng 10 araw. Nakabalik na si Shu Yun mula sa kanyang guro, at sa panahong ito, lihim niyang iniimbestigahan ng 31 mortal na dinala pabalik mula sa hilaga. Naobserbahan din niya si Wang Lin, ngunit wala siyang napansin. Maging ang kanyang guro, si Luyan Fei, ay sineseryoso ang bagay na ito. Gumamit pa siya ng mga spelling para subukang maghanap ng ilang mga pahiwatig, ngunit wala pa ring resulta. Ang puting buhok na figure ay hindi nawala sa paglipas ng panahon, ngunit naging mas malalim. Madyay gising siya mula sa kanyang paglilinang sa gabi at ang puting buhok na figure at ang matikas na daliri na iyon ay hindi namamalian na lilito sa kanyang isip. Sino ba talaga siya? Ang tanong na ito ay bumabagabag pa rin kay Shu Yun. Sa hapong ito, itinulak ni Shu Yun ang pinto at ilang patak ng ulan ng damapo sa kanyang mukha. Nakasimangot siya habang itinaas ang malajade niyang kamay at pinunasan ng ulan sa mukha niya. Ang kanyang hitsura ay nakakapreskong may pahiwatig ng alindog habang siya ay nag-walk out. Ang mga patak ng ulan ay tila damapo sa isang hindi nakikitang takip nang sila ay dumating sa loob ng kalahating talampakan mula sa kanya at damaloy sa mga gilid. Habang naglalakad sa looban, tiningnan ni Shu Yun ang iba't ibang halamang gamot bago tumingin sa bahay ni Wang Lin. Ang una niyang pinaghihinalaan ay si Wang Lin. Gayunpaman, sa mga araw na ito, ang kabataang ito na nagngangalang Seng Niu ay parang isang tunay na mortal, bukod sa kanyang kalmado at kalmado. Wala siyang maisip na dahilan, ngunit hindi niya namamali na naglakad patungo sa bahay ni Wang Lin at tumayo sa labas ng ilang sandali. Nagtaas siya ng kilay at tinulak ang pinto. Hinayaan kitang manatili dito para mag-alaga ng mga halamang gamot. Sa mga araw na ito, nagawa mo na ba ito minsan? Tinitigan ni Shu Yun si Wang Lin, na nagbabasa ng kahoy na scroll sa tabi ng maliit na mesa. Sa ilang kadahilanan, sa tuwing nakikita niya si Wang Lin, nahihirapan siyang kontrolin ang kanyang emosyon at wala siyang katahimikan na dapat taglayin ng isang illusory cultivator. Ibinaba ni Wang Lin ang kahoy na scroll na nakuha niya mula sa Origin Sect. Walang anumang mahalagang impormasyon sa loob, at ito ay isang bagay na maaaring hiramin ng lahat ng mga bagong disipulo. Naglalaman ito ng kasaysayan ng kontinente ng Moluo at isang simpleng pagpapakilala ng Cloud Sea. Ang mga kahoy na balumbo na ito ay upang bigyang daan ang mga bagong alagad na magkaroon ng higit na pagkaunawa sa dagat na ulap. Ito ay nagbigay daan sa kanila na makita na palaging may isang tao sa itaas nila upang sila ay maglagay ng higit na pagsisikap sa paglilinang.
Habang binabasa ang kahoy na scroll, si Wang Lin ay hindi ganap na nakatutok. Iniisip din niya ang tungkol sa alchemy at spirit beast. Mahinahon niyang tiningnan si Shu Yun. Nakaupo lang roon si Wang Lin at mahinahong nagtanong, namatay ba ang isang halamang gamot? Nagulat si Shu Yun. Ang mga halamang gamot ay mas malago kaysa dati. Kahit na ang ilan sa mga ugat na kanyang binitawan ay kakaibang nakaligtas. Hindi na nagsalita si Wang Lin. Kinuha niya ang scroll at nagpatuloy sa pagbabasa. Habang mas kalmado siya, mas sumimangot si Shu Yun. Sa sandaling pumasok siya, isang halimuyak ang kumalat sa loob ng maliit na silid. Pamilyar si Wang Lin sa amoy na ito. Noong naglilinang si Shu Yun noon, naamoy na ni Wang Lin ang halimuyak na ito sa katawan. Tinitigan ni Shu Yun si Wang Lin at malamig na sinabi, ang mga halamang hindi namamatay ay walang kinalaman sa iyo. Ito ay dahil mayroong maraming espiritual na enerhiya dito at doon ang mga halamang gamot ay kadalasang elemento ng tubig, kaya maaari silang sumipsip ng pinagmulan ng enerhiya mula sa ulan. Oh! Casual na tumanggaw si Wang Lin at hindi man lang tumingin kay Shu Yun. Patuloy niyang binasa ang kahoy na balumbon sa kanyang kamay. Seng Niu. Nang makita ang ugali ni Wang Lin, nanlilisik si Shu Yun sa kanyang magagandang mata. Kumunat ang noo ni Wang Lin habang inilapag muli ang kahoy na scroll at malamig na tumingin kay Shu Yun. Napuno ng mga salita si Shu Yun at papagalitin sana siya, ngunit nang bigla niyang makita ang mga mata ni Wang Lin, hindi niya namamali na nilunok niya ang kanyang mga salita. Nagulat siya. Ang trabaho ko ay panatilihing hindi mamatay ang mga halamang gamot. Kung walang nangyari, mangyaring huwag mo akong abalahin, mahinahong sabi ni Wang Lin, pagkatapos ay umiwas siya ng tingin kay Shu Yun at kinuha ang scroll. Ang puso ni Shu Yun ay nanginginig ng walang dahilan sa mga tingin ni Wang Lin. Siya ba? Nag-isip si Shu Yun saglit at tiningnan ng malalim si Wang Lin. Kinagat niya ang ibabang labi at lumabas ng kwarto. Gabi na, sinindihan ang oil lamp sa mesa. Madilim sa labas, tanging tunog lang ng ulan ang may halong tunog ng kulog na kasunod ng ulan. Ang hangin mula sa bundok ay humihip sa palanggana, na bumubuo ng mga puyo ng tubig na umuungol sa gabi. Ibinaba ni Wang Lin ang scroll bago pumikit at nag-isip sandali. Nakikita niya ang maraming bagay mula sa balumbon at nakakuha ng malabong pangunawa sa dagat na ulap. Higit sa lahat, sa huling 4 na araw, nakakuha siya ng kaliwanagan tungkol sa alchemy mula sa isang jade na nakuha niya. Binuksan niya ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang tingin ay tila kayang tumagos sa loob ng bahay, tumagos sa ulan, at tumingin sa langit sa itaas mismo ng palanggana. May isang dawis na templo na itinutulak ng 8 malalaking haligi doon. Malinaw na naramdaman ni Wang Lin ang isang malakas na aura sa loob ng dawis na templong iyon. Pamitik ang kanyang katawan at nawala siya sa silid. Nang muli siyang lumitaw, nasa ibabaw siya ng isa sa mga haligi at sa labas mismo ng templo ng dawis. Napakalakas ng hangin at ulan dito, at mayroon ding mga pagkislap ng kulog at kidlat. Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin habang tinutulak niya ang pinto ng Dawis Temple at naglakad papasok. Hindi malaki ang Dawis na templong ito. Bukod sa mga dekorasyon, ang pinakakapansin-pansin ay ang higanting spatial crack sa gitna na may lilang liwanag na tumagas, na nagbibigay kulay sa buong templo ng lila. Sa likod ng bitik ay isang istan. May mga pagbabago-bago ng mga paghihigpit na nagmumula sa istan, at mayroong 3 bagay na inilagay dito. May isang longsword, isang piraso ng jade, at isang tableta. Sa sandaling pumasok si Wang Lin sa Dawis Temple, ang purple na liwanag mula sa spatial crack ay naging mas malakas. Isang malaking ulo ng sawa ang lumabas mula sa bitik at tinitigan si Wang Lin. Ang sawa na ito ay maitim na lila at ang mga mata nito ay isang rich purple din. Kadalasan, ang sinumang tinititigan ng pares ng mga mata na ito ay matitinag, ngunit wala itong epekto kay Wang Lin. Hindi man lang tiningnan ni Wang Lin ang sawa at nilagpasan ito. Ang sawa ay nagpakawala ng mahinang dagandong, ngunit ang takot ay lumitaw sa mga mata nito. Nagsimula itong umatras, pinayagan si Wang Lin na lampasan ito, at hindi nang ahas na umatake. Sa totoo lang, pumunta si Wang Lin dito 4 na araw na ang nakalipas. Sa usapin ng cultivation, ang purple python na ito ay maaaring labanan ng late stage na Nirvana Scryer cultivators, ngunit madaling mapatay ito ni Wang Lin. Hindi man lang siya gumawa ng gulo at muntik na niyang mapatay ang purple python. Gayunpaman, mananatili siya rito sa loob ng ilang panahon at tila hindi mabigyang katwiran ng pagpatay sa guardian beast ng kanilang sekta sa sandaling dumating siya, kaya iniwan niyang buhay ang purple python. Dumating si Wang Lin sa tabi ng istant at kaway ng kanyang manggas ang lahat ng mga paghihigpit ay nawala. Kinuha ni Wang Lin ang jade at sinimulang obserbahan ito. Nakita na niya ito 4 na araw na ang nakakaraan, ngunit hindi siya interesado sa kanilang mga spells o cultivation method. Gayunpaman, binigyan niya ng pansin ang impormasyon tungkol sa mga espiritong hayop at alchemy. Pagkatapos tumingin muli, nag-isip si Wang Lin. Pagkatapos ay ibinaba niya ang jade at kinuha ang tableta. Ang pil na ito ay mukhang hindi mahalata.
Nang tingnan niya ito 4 na araw na ang nakalipas, wala siyang nakitang kawili-wili. Matapos pag-isipan ng impormasyon tungkol sa alchemy na nakita niya sa Jade 4 na araw na ang nakakaraan, dumating siya sa pagkakataong ito upang suriin ang tableta. Ayon sa Jade, mayroong kabuoang 13 ranggo ng mga espiritong hayop. Ang mga kaluluwa ng mga hayop na ito ay maaaring gawing mga pildores na nahahati din sa 13 na ranggo. Ito ay isang tableta na ipinasa sa mga henerasyon sa loob ng Origin Sect. Isa itong rank 8 pill, ngunit sa kasamaang palad, isa itong rank 8 na pill na walang rank 8 beast soul, kaya sayang. May bakas ng awas sa mga mata ni Wang Lin. Matapos pag-aralan ng Jade sa mga araw na ito, unti-unti niyang naunawaan ang ilang mahahalagang konsepto ng alchemy ng Cloud Sea. Pumunta siya dito sa templo ngayon para tingnan kung tama ang kanyang haka-haka. Nang makita ang tableta sa kanyang kamay, sigurado siya. Matapos magpakawala ng hininga, inilapag ni Wang Lin ang tableta. Wala siyang kinuha sa 3 bagay na ito na halatang mga pamana ng matandang ninuno. Maliban na lang kung nagkaroon siya ng away sa kanila dahil sa antas ng cultivation ni Wang Lin, hindi siya gagawa ng isang bagay na makakasira sa isang sekta. Sapat na sa kanya na tingnan lang ito. Ngayon kailangan kong personal na pinuhin ang isang tableta gamit ang pamamaraang ito. Ang layunin ko sa Cloud Sea ay gawin ang lahat ng aking makakaya upang mapabuti ang aking paglilinang. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin. Aalis na sana siya, bigla niyang inangat ang ulo, at may nakitang kakaibang liwanag ang mga mata niya. May mga kidlat sa kalangitan sa itaas ng kanlurang bahagi ng kontinente. May mga muffled rumbles na parang may nagbobomba mula sa labas. Ang kontinenteng ito ay lumulutang sa ulap na dagat. May itim na tore sa kontinente na naglabas ng malambot at puting liwanag na tumakip sa buong kontinente. Bukod sa pagtulak sa fog pabalik, mayroon din itong defensive role. Pinuprotektahan nito ang kontinente laban sa mga cultivator ng ibang mga sekta, ngunit higit sa lahat, pinuprotektahan nito ang kontinente laban sa napakaraming mabangis na hayop. Sa dagat na ulap, ang mga hayop ay nahahati sa 2 kategorya. Ang mga inaalagaan ng mga cultivator ay tinatawag na mga espiritong hayop. Ang mga naanod sa hamog at nakikipaglaban sa mga cultivator hanggang sa kamatayan ay tinatawag na mabangis na hayop. Sa sandaling ito, ang liwanag sa kanlurang bahagi ng kontinente ay patuloy na pumipihit at pagkatapos ay biglang gumuho ng malakas. Pinigilan ng dumadagandong na dagandong ang lahat ng kulog at ulan habang umaalingaw ito sa buong kontinente. Malinaw itong pumasok sa Origin Sect. Isang espiritong hayop na ganap na itim at humigit kumulang 1,000 talampakan ng lapad na may hugis ng tadpole na dahan-daw ang pumasok sa sirang harang. Dumaan ito sa lahat ng kidlat at piniga ang sarili sa kontinente ng Moluo. Kung ito lamang ang espiritong hayop, hindi ito magiging sapat upang basagin ang hadlang sa itaas ng kontinente. Gayunpaman, sa likod ng halimaw ay isang mayabang na mukhang matandang lalaki. Dahan-dahan niyang binawi ang kanang kamay na napapaligiran ng kulay lila na hangin. Kabanata 1144. Rainbow. Isang mayabang na tawa ang umalingaw. Bukod sa matanda, mayroon ding isang kabataang naka-purple. Ang kanyang pagtawa ay umalingaw sa buong mundo at napuno ng pananibik at pagmamataas. Mula ngayon, ang Origin Sect na ito ay pag-aari ng batang Panginoong ito. Umalingaw ang dumadagandong na dagandong nang pumasok ang higanting itim na hayop sa kontinente ng Moluo. Ang matandang lalaki na nakatayo sa ulo ng higanting halimaw ay tumingin sa binata at ngumiti. Habang tumatawa ang kabataan, ang itim na espiritong halimaw sa ibaba niya ay sumugod sa hindi maisip na bilis patungo sa Origin Sect sa silangang bahagi ng kontinente. Dumating na ang Young Master ng Purple daw. Bakit hindi pa lumalabas ang Origin Sect para batiin siya? Isang matanda at madilim na boses ang umalingaw, kasunod ng dumadagandong na dagandong ng halimaw. Ang tanging sekta sa kontinente, ang Origin Sect, ay narinig ito ng malakas at malinaw. Alam ng matanda na gustong-gusto ng Young Master na kumilos ng dominanti sa publiko. Karaniwan, hindi ito kikilos ng matanda, ngunit sa ngayon, nasa kanyang mga kamay ang kapalaran ng Origin Sect. Kaya naman, sinamahan niya ang Young Master sa pagiging mayabang. Ikinumpas ng matanda ang kanyang kamay at umihip ang hanging kulay ube. Lahat ng ulan na pumapatak ay napaatras. Parang kailangang huminto ang ulan kung saan man dumaan ang bug zone ng hangin. Maging ang kidlat ay napunit sa bug zone ng hangin. Ang kidlat ay nakakalat na parang namumukadkad na bulaklak. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga disipulo sa Origin Sect ay nagising mula sa kanilang cultivation. Namumutla lahat ang kanilang mga mukha habang nakaramdam sila ng malakas na pressure mula sa kanluran na tila madudurog sila anumang oras. Sa tuktok ng silangang bundok sa Origin Sect, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa apat na matatanda ay may mapait na ekspresyon. Tahimik niyang ipinikit ang kanyang mga mata, ngunit pagkatapos ay mabangis niyang binuksan iyon. Siya ay naging isang sinag ng liwanag at lumipad pakanluran. Kakaalis lang ni Teacher sa mundo at ang Purple Daw Sect ay kumikilos ng napaka-arrogant.
Patuloy ko itong tinitiis, ngunit bakit hindi na lang ako, Li Xiangdong, maging mayabang kahit minsan? Kahit na mamatay ako, mamamatay ako sa isang hindi matitinag na espiritu. May buntong hininga mula sa hilaga at kanlurang mga taluktok ng bundok. Lumipad ang dalawang matanda at nagkatinginan bago lumipad sa kanluran. Ngayon ang sandali ng kapalaran para sa Origin Sect, at hindi na sila nakatiis pa. Gayunpaman, kahit na hindi nila ito matiis, ano ang magagawa nila? Naglakas loob ba silang patayin ng Young Master ng Purple Dao Sect? Isa pa, ang kapangyarihang nasa loob ng mga salita ng matandang iyon ay sapat na para mayanig ang kanilang mga puso. Song Wood. Natalo siya sa guro noong nakaraan. Ngayong si teacher ay patay na, siya ay personal na dumating. Maaaring ang aking Origin Sect ay talagang nakatadhana na mahulog mula sa biyaya para sa kawalang hanggan. Sa tuktok ng katimugang bundok, si Luyan Fei ay nakatayo sa pulang pavilion na nakasuot ng pulang damit. Puno ng kalungkutan at pagpatay ang kanyang mukha. Hindi siya nag-atubiling sumugod sa isang sinag ng pulang ilaw patungo sa kanluran. Rudy, kahit ako, si Luyan Fei, mamatay, hindi ako susuko sa iyo. Kinagat ni Luyan Fei ang kanyang ibabang labi habang lumilipad siya. Tumulo ang luha sa gilid ng pisngi niya at may halong ulan. Imposibleng makilala ang kanyang mga luha sa ulan. Sa likod ng apat na dakilang elder ng Origin Sect ay ang kanilang mga direktang disipulo. Lumipad sila patungo sa kanluran na puno ng gulat, determinasyon, o galit. Kasama nila si Shu Yun. Bakas sa mukha niya na may determinasyon siyang mamatay. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, habang lumilipad siya, dalawang figure ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang isang figure ay may itim na buhok at napakapayat ngunit laging kalmado gaya ng tubig. Ang ibang figure ay may puting buhok, at sa kaway ng kanyang daliri, guguho ang mundo. Ang dalawang figurang ito ang pumupuno sa kanyang isipan hanggang sa kalaunan ay magkapatong. Tumayo si Wang Lin sa loob ng templo ng Daoist at tumingin sa mga sinag ng liwanag na naglalaho sa kanyang harapan. Umiling siya at hindi nagmamadaling nag-isip kung saan siya pupunta pagkatapos masira ang Origin Sect. Sa huli, sumimangot siya at bamulong, ang gulo talaga. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at humakbang pasulong. Lumitaw ang mga ripple sa ilalim ng kanyang mga paa at nawala siya sa Daoist Temple. Ang purple na python na humihina na mula nang lumitaw si Wang Lin at puno pa rin ng takot na lumabas. Umugang ito patungo sa kung saan nagpunta si Wang Lin. Parang alam nitong umalis na si Wang Lin at hindi na babalik sa loob ng mahabang panahon, kaya naglakas loob itong umungol. Ang gabi ng kontinente ng Moluo ay malapit nang matapos at ang araw ay nagsisimula ng sumikat. Sa sandaling ito, lumipad ang lilang hangin sa kalangitan at sumunod ang itim na espiritong hayop. Ang matanda ay mukhang napakamayabang at kalmado. Tiwala siyang madali niyang haharapin ang Origin Sect. Ang kabataang naka-purple sa tabi niya ay nagpakita ng isang nasasabik na tingin at nagsimulang sumigaw ng malazwa. Uncle Song, saktan si Luyan Fei, ngunit huwag mo siyang patayin. Hayaan mo akong makipaglaro sa kanya sa loob ng ilang araw at sipsipin ang kanyang pinanggalingan na enerhiya na tuyo, kung gayon hindi pa huli ang lahat para patayin siya. Dinilaan ng binata na naka-purple ang kanyang mga labi. Tumango ang matandang katabi niya. Magsasalita pa sana siya ay bigla siyang natigilan at napatitig sa harapan. Nakita niya ang mga ripple na lumitaw sa kawalan sa harap niya at ang malakas na pinagmulan ng mga pagbabago sa enerhiya ay nagsimulang kumalat. Isang lalaking may puting buhok ang lumabas sa ripples. Ang maputing buhok na lalaki ay may malamig na ekspresyon, at sa sandaling lumitaw siya, napuno ng napakalaking layunin ng pagpatay ang mundo. Agad na huminto ang itim na espiritong hayop at nagbago ang ekspresyon ng matanda. Napakunot ang noo ng binata na naka-purple at sisigaw na sana nang tumayo sa harapan niya ang matanda. Tinitigan ng matanda si Wang Lin na may seryosong ekspresyon at sinabi, "Ako ang kantaudo ng Purple Dao Sect. Maaari ba akong bigyan ng mukha ng fellow cultivator at hayaan akong makapasa?" Nang marinig ang mga salita ng matanda, ang kabataang naka-purple ay nagulat at maingat na sinuri si Wang Lin. "Bibigyan kita ng kaunting mukha, kaya umalis ka kaagad dito at huwag nang bumalik." Ang malamig na boses ni Wang Lin ay tumusok sa matanda na parang malamig na hangin. Agad na naging malungkot ang ekspresyon ng matanda. Kahit na mas mahina siya kaysa sa ninuno ng Origin Sect, isa pa rin siyang mid-stage na Nirvana Cleanser Cultivator. Hindi niya talaga makita ang cultivation ng kabilang partido, kaya magalang siya, ngunit hindi niya akalain na ang kabilang partido ay magiging mayabang. Anong mayabang na tono? Kahit na ang ninuno ng Origin Sect ay humarap sa ating Purple Dao Sect, kailangan niyang, bago pa matapos magsalita ang matanda, tumawa ang binata sa likuran niya. Hindi na nagsalita si Wang Lin at sumili ang lamig sa kanyang mga mata. Sa paghakbang niya, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at ang mga hibla ng enerhiya ng pagpatay ay mabilis na lumabas sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang napakalaking layunin ng pagpatay. Ang siksik na enerhiya ng pagpatay ay nagdulot ng malaking halaga ng malamig na enerhiya na lumitaw.
Ang mga patak ng ulan sa paligid ay naging mga kristal ng yelo. Ang 1,000 talampakang espiritong hayop ay agad na nagsimulang manginig. Ito ay napakatalino at agad na napansin ang panganib ng enerhiya ng pagpatay na ito. Naramdaman ng panganib, agad itong nagsimulang umatras nang wala ang kabataan sa utos ng lila. Namutla ang mukha ng lilang kabataan, ngunit sumigaw pa rin siya, ikaw. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, bago pa siya makatapos ng pagsasalita, agad na sinampal ng matanda ang binata at pinalipad siya patungo sa itim na espiritong hayop. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang manggas at mabilis na umatras kasama ang itim na espiritong hayop. Umalis ka dali. Makikipagkita ako sa iyo pagkatapos kong patayin ang taong ito. Naging seryoso ang ekspresyon ng matanda. Matapos paalisin ng espiritong hayop, sumugod siya kay Wang Lin. Ang kabataang naka-purple ay bihirang makita ang matanda na ganito kaseryoso, kaya't ang takot ay lumitaw sa kanyang puso. Mabilis siyang umatras kasama ang itim na espiritong hayop. Ikinaway ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at ang lahat ng enerhiya ng pagpatay sa kanyang paligid ay naging baliw. Ang bawat hibla ay naglalabas ng umaatungal na alulong habang sinisingil nila ang matanda. Agad na lumiit ang mga pupils ng matanda. Ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng mga seal at ang lilang hangin ay lumitaw at bumangga sa enerhiya ng pagpatay. Umalingaw-ngaw ang dumadagindong na dagindong sa malayo. Tawagin ng ulan. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kaliwang kamay at itinuro ang langit. Sa sandaling ito, ang lahat ng ulan sa loob ng 1,000 talampakan, 10,000 talampakan, 100,000 talampakan ay nanginginig. Tulad ng itinuro ni Wang Lin, ang bawat patak ng ulan ay nanginginig at ang pinagmulan ng enerhiya ay nakapalibot sa kanila. Pagkatapos ay ang mga patak ng ulan ay bumaril sa matanda. Ang puso ng matanda ay labis na nabigla na hindi mailarawan ng mga salita. Hindi pa niya nakita ang dalawang spelling na ginamit ng kabataang nakaputi, ngunit ang kapangyarihan ng mga spelling na ito ay nagpabuntong hininga siya. Iiwas na sana siya nang ang malamig na tingin ni Wang Lin ay tumama sa kanya, at mahinahong sinabi ni Wang Lin ang isang salita. Tumigil ka. Nang inig ang katawan ng matanda at napatigil siya sa ere. Sa sandaling ito, ang nakapalibot na hindi mabilang na mga kristal ng yelo ay natipon sa paligid ng matanda. Ilang sandali pa, lumitaw ang isang higanting ice crystal sa hangin. Hindi tumigil si Wang Lin. Inabot ng kanyang kanang kamay at lumitaw ang bitik sa kanyang storage space. Isang kalawang at bakal na espada ang agad na lumitaw sa kamay ni Wang Lin. Lumakad siya pasulong dala ang espada, itinaas ito, at walang awang nilaslas. Maliwanag pa rin ang mundo ngayon, ngunit sa sandaling bumagsak ang espada, ang buong mundo ay binalot ng napakaliwanag na flash. Nagkaroon ng makalangit na dagindong at ang ice crystal ay nabasag sa mga piraso ng madugong mga pira-piraso. Puno pa rin ng gulat at hindi makapaniwala ang mga mata ng matanda habang nagkapira-piraso ang kanyang katawan. Maging ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay nabasag sa ilalim ng epekto at sumabog sa isang shockwave ng pinagmulan ng enerhiya. Ang lahat ng ito ay nangyari sa ilang paghinga. Instant kill. Hanggang kamatayan, hindi pa rin makapaniwala ang matanda na napatay siya sa napakaikling panahon. Gayunpaman, ang kanyang pagkamatay ay hindi makatwiran. Kung ito man ay ang slaughter energy o summon the rain, ang mga spell na ito ay sapat na malakas upang mabigla ang sinuman sa mundo ng cultivation. Bilang karagdagan, ang pag-atake mula sa pseudo-nirvana void treasure ay sapat na upang ang isang peak nirvana cleanser cultivator ay mawalan ng isang layer ng balat kung hindi sila mamamatay kaagad. Nang hindi man lang binanggit ang karanasan sa pakikipaglaban ni Wang Lin, si Song Wudo ay hindi namatay sa sinuman. Matapos agad na patayin si Song Wudo, lumingon si Wang Lin para tingnan ang itim na espiritong hayop na hindi pa nakakalayo. Napahiyaw sa takot ang batang lila na nakasaksi sa lahat ng ito. Malamig na tiningnan ni Wang Lin ang kabataan na naka-purple at humakbang pasulong. Dumating ang mga sinag ng liwanag sa likod ni Wang Lin. Ang hiyawan na puno ng matinding takot ay malinaw na pumasok sa tainga ng apat na matatanda ng Origin Sect at umalingaw sa isip ni Luyan Fei. Sa sandaling ito, lumiwanag ang kalangitan at ang ulan ay nawala. Isang malabong bahaghari ang lumitaw sa kalangitan. Hinabol ng figure ang itim na espiritong hayop. Ang kanyang puting buhok ay nakakasilaw na ang figure ay malalim na nakatatak sa mga mata ni Luyan Fei. Kabanata 1145. Isang hibla ng buhok. Ang puting buhok na umaagos sa ilalim ng bahaghari ay isang imahe na magpakailanman ay masusunog sa mga mata ng apat na dakilang elder ng Origin Sect. Ang amoy ng dugo sa hangin at ang pagbabago-bago mula sa gumuhong pinagmulang kaluluwa ay nagpapahiwatig na ang isang nakakagulat na labanan ay naganap dito. Ang kamanghamanghang flash na iyon, kahit na saglit lang, ay kumitil sa buhay ng Nirvana Cleanser Cultivator na binabalak nilang labanan hanggang kamatayan. Ang eksenang ito ang naging dahilan ng pagkataranta nilang apat. Sa kanilang mga mata ay isang figure lamang ang maputing buhok. Bagamat siya ay tila mabagal, sa katotohanan, siya ay parang kidlat habang sinisingil niya ang kabataang naka-purple sa itim na espiritong hayop.
Ang hiyaw ng kabataang naka-purple ay nagpahayag ng takot sa kanyang puso. Bagamat si Rudy ay nasa illusory yin stage, dahil sa kanyang mataas na katayuan, hindi pa siya nakatagpo ng ganoong panganib. Sa una, naisip niya na ito ay isang madali, masayang paglalakbay. Naisip niya na sa proteksyon ni Songwood at sa kanyang katayuan bilang junior master ng Purple Dao Sect, magagawa niya ang gusto niya sa rank 5 na rehiyon. Hindi niya akalain na mangyayari ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na si Songwood ang pinatay ng ganitong kabataang puti ang buhok. Kahit na ang pinagmulang kaluluwa ni Songwood ay hindi nakatakas. Ang maputing buhok na kabataan ay naging pinaka-nakakatakot na hayop sa mundo para sa kanya. Ang figurang nakapikit ay lalong nagpahiyaw sa kabataang naka-purple. Ako ang junior master ng Purple Dao Sect. Kung papatayin mo ako, papatayin ng aking ama, si Lu Yunkong, ang buong kontinente ng Moluo. Siya ay natakot. Hindi pa siya natakot ng ganito. Lumapit ang anino ng maputing buhok na binata at napalitan lahat ng nasa paningin niya. Ang itim na espiritong hayop ay nanginginig sa ilalim niya at nagpatuloy sa pag-atres. Nagising na ng espiritong hayop na ito ang kanyang katalinuhan, at ang takot nito kay Wang Lin ay hindi mas mahina kaysa sa takot na nararamdaman nito sa kanyang amo. Ang kabataang naka-purple ay tila nabaliw sa takot, at sumigaw siya ng buong lakas, kung maglakas loob kang saktan ako kahit kaunti, hahabulin ka ng aking Purple Dao Sect sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Hinawakan ng kanang kamay niya ang hawak niyang bag at naglabas siya ng itim na lotus. Ang lotus ay ganap na itim at namumulaklak sa isang malademonyong malayo. Nagbigay ito ng kakaibang liwanag na bumabalot sa baluktot na mukha ng binata. Nang malapit na niyang gamitin ang kayamanang ibinigay sa kanya ng kanyang ama, isang daliri ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang daliring ito ay mukhang banayad, ngunit agad itong damapo sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa isang putok, umubo ng dugo ang binatilyong naka-purple at nanlabo ang kanyang paningin. Dalawang agos ng dugo ang umaagos mula sa kanyang mga mata. Lumipad pabalik ang kanyang katawan na parang saranggola na may putol na tali at umalingongaw mula sa kanyang katawan ang mga popong sound. Nag-spray ang malaking dami ng ambon ng dugo mula sa kanyang katawan at nagkulay ng pula sa kalangitan. Nakakabigla ang eksenang iyon. Ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay gumuho. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso, at parang lumulutang ang kanyang katawan sa hangin. Lalong hamina ang pintig ng kanyang puso, na parabang nasa dalawang magkaibang mundo sila ng kanyang puso. Unti-unting nawala ang tunog hanggang sa hindi na niya marinig. Sa sandaling ito, dumating ang mga direktang disipulo ng 4 na dakilang elder, at ang nakita nila ay isang dagwang tao na natangay ng itim na espiritong hayop. Ang tao ay sumabog sa isang tumpok ng laman at dugo bago bumagsak mula sa langit. Sa loob ng ambon ng dugo sa ilalim ng bahaghari, ang puting buhok na figure ay nakaukit sa kanilang mga puso. Tinitigan ni Shuyo ng figure sa kanyang harapan at bahagyang nanginginig. Kinagat niya ang ibabang labi at may nakitang kakaibang liwanag ang mga mata niya. Namatay si Rudy. Bumagsak ang kanyang katawan at ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay naglaho tulad ng sa kanyang tiyuhin. May namumulaklak na itim na lotus at isang bag ng hawak sa kamay ni Wang Lin. Kung ang taong binyantaan ni Rudy ay hindi si Wang Lin at sa halip ay isang katutubo ng rank 5 na rehiyon, maaaring nagkaroon ito ng kaunting epekto. Ito ay magiging totoo lalo na para sa mga mula sa mga sekta na mas mahina kaysa sa Purple Dao Sect. Kahit impulse, magdadalawang isip sila at mahuhuli lang si Rudy sa huli. Hindi sila mangangahas na patayin siya. Pagkatapos ng lahat, sa loob ng rank 5 na rehiyon, ang Purple Dao Sect ay sapat na makapangyarihan upang may rank sa top 10. Ang pinakamahalaga ay ang pangalang Lu Yunkong. Siya ay napakatalino, at sa loob ng rank 5 na rehiyon, siya ay lubhang sikat. Gayunpaman, ang lahat ng mga banta na ito ay walang silbi bago si Wang Lin. Ang isang Lu Yunkong lamang at isang Purple Dao Sect ay hindi kwalipikado sa paningin ni Wang Lin na maging banta sa kanyang pag-iral. Kung ito man ay ang Thunder Celestial of All Heaven, ang Vermilion Bird Divine Emperor, ang cross-generation disciple ni Celestial Emperor Bai Fang, ang junior apprentice na kapatid ni Celestial Lord Xing Shui, o ang disipulo na ngayon ay gising na Celestial Emperor Qing Lin, alinman sa mga titulong ito ay may higit na bigat kaysa sa anumang maihahambing ng sekta kay Dao. Ang 1,000 taong dagdag na karanasan sa paglilinang ni Wang Lin ay hindi isang bagay na maihahambing ng isang henyo tulad ni Lu Yunkong. Ang banta mula sa Purple Dao Sect ay isang biro. Hindi ito maihahambing sa isang hibla ng buhok sa katawan ni Tuo Senador. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kanang kamay, ang higanting itim na espiritong hayop na nanginginig at katatapos lang nawala ng amo ay iniligpit ni Wang Lin. Hindi man lang ito ng ahas na lumaban. Maliwanag na ang langit at dumating na ang bagong araw sa pagdating ng araw. Ang bahaghari ay hindi na malabo at naging malinaw at maliwanag. Habang tumatawid ito sa langit, nagbigay ito ng banayad na liwanag. Binalot nito ang mundo, ang kontinente, at ang pangitain din ng lahat ng mga disipulo ng Origin Sect. Damaloy ang puting buhok ni Wang Lin,
at sa isang hakbang, nawala siya. Mula simula hanggang wakas, walang ni isang cultivator mula sa origin sect ang nakakita sa mukha ni Wang Lin. Nakita lang nila ang walang humpay na figurang iyon at ang mahaba at puting buhok na nyebe. Tahimik ang paligid, lalo pang bumibigat ang paghinga ng lahat. Ang mga matatanda, bukod kay Lu Yanfei, lahat ay nagkatinginan sa isa't isa dahil sa gulat. Sa maikling panahon, ang kanilang kawalan ng pag-asa at kalungkutan ay napalitan ng pagkabigla. Masyadong mabilis ang lahat, at kahit ngayon ay parang nananaginip sila. Siya. Sino siya? Bakit tinulungan ng senior na iyon ang origin sect? Para agad na patayin si Songwood, siya. Ano ang kanyang cultivation level? Mayroon siyang puting buhok. Malumanay na sabi ni Lu Yanfei, pagkatapos ay nagpakawala siya ng mahinang ngiti. Hindi na lumalabas ang ngiti na ito dahil malubhang nasugatan ng kanyang guro. Ang nakangiti niyang mukha ay parang bulaklak na namumukadkad. May hindi masabi na biyaya at kagandahan sa kanyang kaligayahan. Ang kanyang tatlong senior apprentice na kapatid na lalaki ay may maalalahaning tingin habang tinitingnan nila kung saan nawala si Wang Lin. Tahimik silang nagmumuni-muni, ngunit ang pagkabigla sa kanilang mga isipan ay ginawa iyon kaya hindi sila mapakali. Pagkatapos ng maikling panahon ng katahimikan, ang mga direktang disipulo ng matatanda ay sumabog sa hiyawan. Lumingon sila sa bahaghari at bumalik sa origin sect kasama ang apat na matatanda. Ang Purple Dao sect ay hindi uupo kapag nabalitaan nila ang tungkol sa pagkamatay ni Songwood at Rudy. Habang gumagalaw ang apat na matatanda, pinigilan ng isa sa mga matatandang lalaki ang pagkabigla sa kanyang puso at ipinadala ang kanyang iniisip sa natitirang tatlo. Bago namatay si teacher, sinabi niya North, at white hair. Maputi ang buhok ng senior na iyon at siya siguro ang tinutukoy ni teacher. Marahil ang ating origin sect ay hindi pa sa wakas. Gayunpaman, sino ang senior na ito? Parte ba siya ng origin sect natin? Naobserbahan ko ang 31 mortal, ngunit wala akong nahanap. Kung handa siyang tulungan tayo minsan, tutulungan niya tayo sa pangalawang pagkakataon. Natukoy ang divine sense ni Lu Yanfei, na naging sanhi ng tahimik na pag-iisip ng tatlo pa. Walang silbi ang paghahanap. Dahil ayaw ng senior na ito na malaman natin, hayaan ang mga bagay na mangyari ng natural. Nagniningning ang mga mata ni Lu Yanfei at muli siyang ngumiti. Ang kanyang kanang kamay ay hinawakan ang kanyang bag na hawak at nagpadala sa loob ng isang puwersa upang sirain ang isang lumang painting. Hindi nagtagal at bumalik sa sekta ang mga tao ng origin sect. Nagkalat silang lahat, puno ng pananabik. Si Lu Yanfei ay hindi bumalik sa kanyang pavilion sa katimugang bundok ngunit nagpunta sa patio ng damo kasama si Shu Yun. Ang dalawang babae ay parehong napaka-charming. Kapag sila ay nakatayo na magkasama, ito ay isang talagang makapidyo hiningang tanawin. May ilang mga alagad na nakakita sa kanila mula sa malayo, at pumasok sila sa isang sandali ng kawalan ng ulirat. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol sa katayuan ni Lu Yanfei, mabilis silang nagising at pinuntahan sila para batiin, ngunit kinawayan sila ni Shu Yun. Malinaw na hindi nila gustong maabala. Guro, siya. Dito siya nakatira. Mabilis na tumibok ang puso ni Shu Yun habang kinakausap niya ang kanyang guro. Sa loob ng Star Fog ng rank 5 domain, mayroong isang purple na kontinente na 3 beses ang laki ng kontinente ng Moluo. Mula sa malayo, para itong nakapulupot na mabangis na hayop na malamig na nakatitig sa langit. Ang natatanging pagkakaiba sa kontinente ng Moluo ay mayroong 4 na malalaking itim na tore na naglalabas ng banayad na liwanag na pumapalibot sa bawat sulok ng kontinente. Sa sandaling ito, biglang nagsimulang kumulo ang Star Fog na sinundan ng isang hiyawan. Isang libong talampakan ng taas na parang tigre na hayop na sumugod mula sa hamog at tumitig sa lilang kontinente na may galit sa mga mata nito. Malabo nitong naririnig ang kahabag-habag na sigaw ng isang babaeng tigre na nagmumula sa kontinente. Habang umuungal, gumagalaw ito na parang kidlat patungo sa kontinente. Napakabilis nito na napapikit sa kontinente sa isang kisap mata. Bumangga ito sa light barrier sa paligid ng Purple Continent, na naging sanhi ng marahas na pagkislap ng barrier. Ang hugis tigre na hayop ay nagpakawalay ng isa pang dagandong at muling sumulpot. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang sinag ng lilang ilaw ang sumibol sa hindi maisip na bilis. Sa loob nito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng isang purplish gold robe. Mukha siyang marangal at malalim ang kanyang tingin. Bakas sa mukha niya ang kalungkutan. Napakabilis niya kaya lumitaw ang mga after images. Agad niyang nalagpasan ng harang at lumitaw sa gitna ng mga bituin. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, lumitaw ang lilang liwanag at bumabalot sa tigre. Pinuhin. Umalangaw-ngaw ang malamig niyang boses ng ang lilang liwanag sa paligid ng mabangis na hayop ay naging isang higanting pogon. Dumating ang mga malungkot na dagandong, ngunit unti-unting nawala. Binabati kita, Sect Master, sa pag-akit ng isa pang Star Tiger Beast. Hindi magtatagal para pinuhin ng Sect Master ang kanyang Tiger Bone Sword.
Isang tawa ang lumitaw, pagkatapos ay isang matandang lalaki na nakasuot ng parehong kulay lila na roba ay lumitaw sa tabi ng kanyang lalaki. Kabanata 1146. Ang pag-asa ng heaven-defying deed na naabot ang pagkumpleto sa pangalawang pagkakataon. Wala pa akong siyam. Gayunpaman, ang lahat ng Star Tiger sa loob ng lugar ay wala na, kaya kailangan kong lumabas pa. Isang malungkot na ngiti ang ipinakita ng nasa katanghaliang gulang, ngunit bago pa siya makapagpatuloy, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at inabot ang kawalan, na lumikha ng bitik sa kanyang storage space. Isang jade ang lumipad at agad na nag-crack, nagsiwalat ng isang piraso ng kaluluwa. Ang fragment ng kaluluwa ay nasa hugis ni Rudy. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot bago siya namatay at nawala sa harap ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Junior Master. Nawala ang ngiti sa matandang naka-purple at napuno ng gulat ang mga mata nito. Pinanood ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pagkawala ng pira-pirasong kaluluwa. Hindi siya kumikibo at dahan-daang pumikit. Nagulat ang matandang katabi niya. Tumingin siya sa Sect Master at nanginig ang kanyang puso. Sinundan niya ang Sect Master na ito sa loob ng maraming taon. Alam niya na kung mas kalmado ang Sect Master, mas malaki ang bagyong darating. Saan nagpunta si Rudy? Pagkaraan ng mahabang panahon, iminulat ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang mga mata. May bakas ng kalungkutan na nag-aalab sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang boses ay nakakatakot na kalmado. Yumuko ang matanda at magalang na sinabi, Junior Master. Nagpunta si Junior Master sa kontinente ng Moluo. Gulat na gulat pa rin siya at hindi pa rin kumalma. Hindi niya maintindihan kung sino sa rank 5 na rehiyon ang maglalakas loob na pumatay kay Junior Master Rudy at nanganganib na masaktan si Master Lu Yunkong ng Purple Dao Sect. Kontinente ng Moluo, Origin Sect. Bakit walang nagsabi sa akin tungkol dito? Kalmado ang boses ng nasa katanghaliang gulang, ngunit nang dama po ito sa pandinig ng matanda, nang inig ang matanda. May bigla siyang naalala at namutla ang mukha niya. Junior Master, siya. Bilang cultivator, nagnanasa pa rin siya sa mga dilag at mayabang. Ginamit niya ang kanyang katayuan bilang Junior Master ng Purple Dao Sect at sinira ang ilang mga babaeng disipulo ng iba't ibang sekta. Gumawa pa siya ng masasamang bagay, tulad ng pagsipsip ng kanilang pinagmulang yin energy, nang hindi na hinintay na matapos ang matanda, umiling ang nasa katanghaliang lalaki at tila bumubulong sa sarili. Sect Master. Ang mukha ng matanda ay mapatla. Sino ang sumama sa kanya sa kontinente ng Moluo? Dapat ay si Songwood. Ang batang iyon ay lumaki sa ilalim ng pangangalaga ni Songwood. Marahil para sa kanya, si Songwood ay parang pangalawang ama. Pumunta siya sa kontinente ng Moluo dahil hinahabol niya si Lu Yanfei ng Origin Sect. Sinasamantala niya ang katotohanan na ang lumang bag ng mga buto ay namatay at gusto niyang gawin ng Origin Sect bilang kanyang panloob na palasyo. Tahimik na nagmumuni-muni ang matanda. Sa pagkakaalam niya, lahat ng sinabi ng Sect Master ay totoo. Itinaas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang ulo at tumingin sa Star Fog sa kanyang harapan. Pagkatapos ng tahimik na paghahanap ng kaunti, tumalikod siya at naglakad patungo sa kontinente ng Lila. Yung walang kwentang bata, patay na siya, kaya ngayon may mas kaunting salot sa mundo. Gayunpaman, ako pa rin ang kanyang ama. Dahil nagustuhan niya ang babaeng Lu Yanfei na iyon, hayaan mong mamatay ang maliit na batang babae na iyon kasama niya. Kung tungkol sa lalaking pumatay sa kanya, maaari rin siyang ilibing kasama niya, walang emosyong sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi naman siya ganito dati, mas malungkot ang figurang ito. Lalong namutla ang ekspresyon ng matanda. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, nang gigigil ang kanyang mga ngipin at sinabing, Sect Master, bago umalis ang Junior Master, narinig ng matandang ito si Songwood na sinabi. Sabihin na ang Junior Master ay pupunta sa Purple Cloud Sea upang kunin ang Heaven Yin Flag na iniwan doon ng Purple Dao Sect. Pagkatapos kunin ang pinanggalingang kaluluwa ni Lu Yanfei, gagamitin niya ang lahat ng babaeng pinagmulang kaluluwa na nakolekta niya para pakainin ang isang Yin Celestial. Biglang huminto ang figure ng medyo may edad na at bumagsak ang katahimikan sa kanyang mga mata. Isang napakalaking galit ang bumungad sa sarili, ngunit napuno din ng takot at gulat ang kanyang katawan. Walang utang na loob na bata. Kontinente ng Moluo, Origin Sect. Tahimik na tumingin si Lu Yanfei sa ordinaryong bahay. Matapos mag-alinlangan ng kaunti, pumasok siya sa looban. Sumunod si Shuyun, at sobrang tensyonado siya. Kitang-kita niya ang mabilis na tibok ng puso niya. Sarado ang pinto ni Wang Lin. Si Lu Yanfei at Shuyun ay nakatayo sa labas ng pinto at tumahimik. Pagkaraan ng mahabang panahon, kinagat ni Lu Yanfei ang kanyang ibabang labi at mahinang sinabi, nandito ba si Senior? Hindi dito. Isang mahinahong boses ang lumabas mula sa bahay at pumasok sa kanilang mga tainga. Nagulat sila dito dahil hindi nila akalain na ganito ang makukuha nilang tugon. Sa totoo lang, matagal na ang nakalipas sa Alliance Star System,
isang babae ang nagtanong nito at nakuha rin ang sagot na ito. Pagkatapos ng lahat, kung ito ay ang orihinal na katawan o ang avatar, pareho ay Wang Lin. Isang ngiti na napakaganda ang pinakawalan ni Lu Yanfei. Yumuko siya patungo sa bahay at mahinang sinabi, minsan ang guro ay may tiyuhin guro na nagngangalang Lu Zihao. Ayon kay teacher, si Grand Uncle Master Lu Zihao ay nahuhumaling sa Dao. Bukod sa kung kailan siya nawala, hindi pa siya umalis sa kontinente ng Moluo. Hindi man lang siya nagpunta sa pangunahing sekta o nagkaroon ng maraming kaibigan. Hindi man lang siya naaalala ng maraming tao sa Origin Sect dahil sa oras. Kahit ang tatlo kong senior apprentice brothers ay hindi pa siya nakikita. Isang portrait niya lang ang nakita ni Junior, at si teacher ang nagpakita sa akin. Ibinigay niya sa akin ang larawan. Dahil itong Grand Uncle Master Lu ay ninuno ng aking pamilyang Lu. Masyadong luma na ang larawang ito at sira-sira na. On the way back now, nawasak. Matapos sabihin ang lahat ng ito, magalang na umalis si Lu Yanfei na may ngiti. Nalito si Shu Yun sa sinabi ng kanyang guro. Hindi niya alam kung bakit nasabi ng kanyang guro ang mga bagay na iyon. Umupo si Wang Lin sa kama at tinitigan ang itim na lotus sa kanyang kanang kamay. Itinaas niya ang kanyang ulo at kumikinang ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay tila nakapasok sa bahay at damapo sa papaalis na si Lu Yanfei. Nanginginig ang katawan ni Lu Yanfei, ngunit hindi siya tumigil. Nanatili siyang kalmado at lumabas ng courtyard. Ang talino ng babae. Inalis ni Wang Lin ang kanyang tingin. Bukod sa noong nakausap niya ito sa bundok, wala silang ibang kontak. Ngunit ang babaeng ito ay hindi inaasahang nakagawa ng napakagandang pagsusuri mula lamang sa ulat mula sa kanyang disipulo, sa kanilang pagbabalik loob sa bundok, at sa kanyang pagpatay kay Songwood at Rudy. Hindi maintindihan ni Shu Yun ang kanyang mga salita, ngunit sa pagiging tuso ni Wang Lin, malinaw niyang naintindihan. Sigurado si Lu Yanfei na siya ang taong maputi ang buhok, at sa isip niya, para sa isang taong nasa antas ng kanyang cultivation na magtago sa Origin Sect ay nangangahulugan na siya ay may hinahangad sa Origin Sect o nagtatago sa mga kaaway. Gayunpaman, hindi maisip ni Lu Yanfei ang anumang gusto niya, kaya mas naging sigurado siya sa pagtatago mula sa mga kaaway. Sa makatuwid, kung nais ni Wang Lin na magpatuloy na manatili sa Origin Sect, kailangan niya ng pagkakakilanlan upang hindi magdulot ng anumang hinala. Ang sinabi lang ni Lu Yanfei ay nagbibigay kay Wang Lin ng ganoong pagkakakilanlan. Para sa mga kaaway ni Wang Lin, halatang pinili niyang huwag pansinin ang mga ito. Hindi mabilang na mga tao ang nakilala ni Wang Lin sa kanyang buhay, ngunit hindi gaanong mga babaeng ganito katalino. Iba sa pabago-bagong mood ni Liu Mei, iba sa kay-abangan ni Red Butterfly, iba sa kahinahunan ni Li Muan. Ito ay karunungan, isang walang kap-ares na karunungan. Matapos mag-isip ng kaunti, si Wang Lin ay nagpakita ng isang ngiti at bamulong, Lu Zihao. Ang pagkakakilanlang ito ay magbibigay daan sa akin na magugat sa Cloud Sea Star System. Ang dahilan kung bakit binigyang pansin ni Wang Lin ang kanyang pagkakakilanlan ay dahil sa kanyang karanasan sa All Heaven. Hindi ito napansin ni Wang Lin noon, at sa huli ang kanyang pagkakakilanlan ay malinaw sa lahat ng makapangyarihang cultivator. Nagdulot ito sa kanya ng maraming abala. Kung tutusin, lahat sila ay may pag-iisip na tanggihan ng mga hindi kabilang sa kanilang sistema. Sa partikular, sa antas ng kanyang paglilinang, mahirap harapin ang isyu ng kanyang pagkakakilanlan. Bagamat hindi nito ganap na nalutas ang isyu, nagbigay ito sa kanya ng landas upang malutas ito. Hindi na iniisip ito, inilagay ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay sa itim na lotus, pagkatapos ay kumalat ang kanyang banal na sentido at sinimulan niya itong pag-aralan. Kung ang itim na lotus na ito ay isang kayamanan lamang, hindi niya ito papansinin. Gayunpaman, habang sinusuri niya ito sa kanyang banal na kahulugan, nagulat siya nang makitang ang lotus na ito ay isang tunay na halaman. Ang ilang simpleng pagbuo ng batas ay idinagdag bilang selyo. Ang Cloud Sea Star System na ito ay kakaiba na magkaroon ng natural na nabuong kayamanan tulad nito. Kung ang selyo sa lotus ay nasira, maaari itong bumuo ng isang malakas na proteksyon. Ito ay talagang kawili-wili. Ibinaba ni Wang Lin ang lotus pagkatapos itong suriin at kinuha ang bag ng hawak mula sa kabataan na kulay lila. Ang kabataang naka-purple ay maraming sari-saring bagay sa loob ng bag. Bukod sa mga nakakalat na armas at table tasks, may tatlong bagay na nakatawag ng pansin ni Wang Lin. Isang ganap na lilang bote, isang maliit na gintong bandila, at isang insenso sa gilid ng braso ng isang sanggol. Kung tungkol sa Celestial Jades, kakaunti lang, wala pang 100 piraso. Sa kasamaang palad, pagkatapos maabot ang yugto ng Nirvana Cleanser, hindi na gumagamit ng bag ng hawak. Ang isang self-open na storage space ay imposibleng mahanap ng tagalabas kahit pagkatapos ng kamatayan. Kung hindi, ang Nirvana Cleanser Cultivator na iyon ay maaaring magkaroon ng ilang magagandang kayamanan at mga table tasks para sa akin. Umiling si Wang Lin habang dinampot niya ang gintong bandila. Matapos suriin ito ng kanyang banal na kahulugan, ang kanyang ekspresyon ay naging madilim.
Ang maliit na watawat na ito ay napuno ng yin energy. Habang lumalaganap ang banal na diwa ni Wang Lin, agad niyang natagpuan ng mga kaluluwang yin ng mahigit 100 kababaihan. Ang mga babaeng ito ay lahat ay maganda, at ang ilan sa kanila ay walang kapantay. Gayunpaman, ang mga babaeng ito ay mukhang miserable, dahil sila ay natatakan sa loob at hindi makatakas. May kaluluwa ng ahas sa loob na tila nilalamon ng mga babaeng ito. Sa sandaling nawala ang divine sense ni Wang Lin, tila nagulat ito sa pagkakatulog at naglabas ng nakakatakot na aura. Maging ang mga mata ni Wang Lin ay naningkit nang maramdaman niya ang aura na ito. Ito ay... Ang isip ni Wang Lin ay nayanig at ang kanyang banal na pakiramdam ay umatras mula sa pag-atake ng kaluluwa ng hayop. Tinitigan niya ang gintong bandila at lumiit ang kanyang mga pupil. Aura ng matinding yin. Biglang tumayo si Wang Lin, at nabalisa ang kanyang kalmado. Isang napakalaking emosyon ang tumama sa kanya at huminga siya ng malalim. Sa kasamaang palad, hindi ito kumpleto. May bakas lamang ng matinding yin. Gayunpaman, ang paraan ng pagpaparami nito ay ganap na mali. Hindi ito may kukumpara sa matinding yang The All-Seer na nilikha gamit ang Bai Wei. Ang matinding yin na ito ay napakahina sa kalidad kung ihahambing. Gayunpaman, ito ay isang piraso pa rin ng matinding yin. Hinawakan ni Wang Lin ang lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay. Matapos makumplito ang langit-defying bead kasama ang 5 elemento, kailangan nito ang yin at yang. Nakuha niya ang extreme yang form na Bai Wei at kulang na lang ang extreme yin para makumplito ang heaven-defying bead sa pangalawang pagkakataon. Kabanata 1147. Ang sakit ng puso ni Shu Yun. Hawak ang maliit na gintong bandila, dahan-daang pumikit ang mga mata ni Wang Lin. Nagniningning ang mga mata niya habang nagmumuni-muni. Ang gamitin ng mga kaluluwa ng kababaihan para pakainin ng matinding yin ay ganap na mali. Noon, ginamit ng All-Seer ang sukdulang yin na katawan ni Bai Wei at na-extract ang matinding yang sa panahon nito. Iyan ang tamang pamamaraan. Upang makakuha ng kumpletong matinding yin, dapat makuha ito sa tuktok ng matinding yang. Matapos tingnan ng gintong bandila, umiling si Wang Lin. Sa isang sulyap, nakikita niya na ang lahat ng napakaraming babaeng yin soul na iyon ay idinagdag sa bandang huli, at hindi nagtagal. Kalokohan talaga ito. Ikinaway ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at nagsimula ang isang bagyo sa loob ng gintong bandila. Ang kanyang banal na pakiramdam ay bumagsak sa mga porma sayon na kumukulong sa mga kaluluwa ng mga babaeng iyon at sinira ang mga ito. Sa sandaling nabasag ang mga porma sayon, lumipad ang mga kahabag-habag na kaluluwa, at ang kanilang mga mata ay napuno ng kalituhan. Gayunpaman, lahat sila ay mga mahuhusay na tao sa loob ng kanilang mga sekta bago sila pinatay at tinataka ni Rudy sa loob ng watawat, kaya mabilis silang nanimbalik ang kanilang katinuan at pagkatapos ay tahimik na yumuko kay Wang Lin. Nagpakita sila ng mga pahiwatig ng kapitan, pagpapalaya, at pasasalamat habang sila ay nawala. Ang naghihintay sa kanila marahil ay muling pagkakatawang tao sa ibang buhay o marahil ay wala. Nakatitig sa mga kaluluwang ito na nawawala, si Wang Lin ay natahimik. Hindi nagtagal at nawala ang lahat ng kaluluwa, naiwan lamang ang matinding kaluluwang yin. Ang matinding yin na ito ay nagpakawala ng dagandong at kumawala sa sandaling mawala ang mga kaluluwa ng mga babaeng iyon, na parang gusto rin itong tumakas. Nang ito ay sumilip, nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin at ang kanyang kaliwang kamay ay nakabuo ng isang paghihigpit. Lumapag ito sa gintong bandila. Pagkatapos ay nagkaroon ng flash ng asul na liwanag. Ang matinding kaluluwang yin ay tila nabasag sa isang bakal na plato at napaatras habang umaatungal ito. Ganap na hindi ito pinansin ni Wang Lin habang ang kanyang kaliwang kamay ay bumubuo ng higit pang mga paghihigpit na damapo sa gintong bandila. Tinatakan niya ito ng buo bago itabi. Hindi lang tama ang paraan para itaas ang matinding yin na ito, hindi rin ito kumpleto. Dahil ito ay kay Rudy, kung gayon dapat mayroong higit pang mga pahiwatig sa Purple Dao Sect. Pagkatapos magnilay-nilay, dinampot ni Wang Lin ang lilang bote. Mainit ang bote ng jade na ito at may umiikot na init sa loob. Mayroong isang cycle ng pinagmula ng enerhiya sa loob na bumuo ng isang walang hanggang pag-ikot. Ang divine sense ni Wang Lin ay nakapalibot sa bote. Sa epekto ng kanyang divine sense, dahan-daang naging transparent ang bote, at kitang-kita niya ang 3 tableta na dahan-daang umiikot na may pinagmulang enerhiya sa loob. Ang 3 tabletas ay halos magkapareho ang sukat at lahat ay nagbigay ng isang lilang glow. May mabangis na aura na nagmumula sa loob nila. Matapos bawiin ang kanyang banal na sentido, dama po ang tingin ni Wang Lin sa ikatlong bagay, na isang stick ng insenso na kasing laki ng braso ng isang sanggol. Hindi siya pamilyar sa item na ito. Bumalik sa alyansa, nakita niya ito sa mga alaala ng hayop ng lamok. Ginamit ng mga cultivator ng Cloud Sea ang insenso na ito upang lituhin ang mga hayop na lamok at maakit sila palayo sa Four Divine Sect. Unti-unting lumipas ang oras at lumipas ang tag-ulan, na naghatid ng araw sa kontinente ng Moluo. Tila nasanay na si Wang Lin sa buhay sa Origin Sect at ginugol ang lahat ng kanyang oras sa pag-aaral ng alchemy.
Lubos ang paggalang ni Shuyun sa taong ito na nagngangalang Seng Niu na nakatira sa tabi niya. Bagamat hindi pa inaamin ni Wang Lin, sinabi sa kanya ng babaeng intuition ni Shuyun na si Seng Niu ang lalaking maputi ang buhok. Sa tuwing naiisip niya ang anyo at magandang galaw ni Wang Lin, naitensyon siya. Sa sandaling ito, nakatitig siya kay Wang Lin ng may pagkalito. Ito si Ning Shui Grass. Ito ay isang item upang makatulong na lumikha ng mga table tasks. Karamihan sa mga table tasks sa aking origin sect ay nangangailangan nito. Kapag ang isang cultivator sa Cloud Sea ay umabot sa isang tiyak na antas ng cultivation, magkakaroon sila ng isang tiyak na antas ng pangunawa sa alchemy. Malaki ang kinalaman nito sa mga pamamaraan ng alchemy ng Cloud Sea. Ang ipinagtataka niya ay hindi alam ni Seng Niu ang alinman sa itinuturing na common sense. Para mapinaw ni Wang Lin ang mga table tasks, kailangan muna niyang kabisaduhin ang mga pangalan at epekto ng lahat ng mga halamang gamot. Ang ilan sa mga halamang gamot na alam niya mula sa Alliance ay may iba't ibang pangalan dito, kaya si Shuyun ay naging target ng mga tanong ni Wang Lin. Ito ang Ink Cloud Herb, isang mahalagang bahagi ng Cloud Deficiency Peel. Malamig at kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin. Gumamit siya ng napakaikling panahon upang isaulo ang lahat ng mga halamang gamot sa hardin na ito. Tumingin si Wang Lin sa paligid ng hardin at nagtanong, meron bang mist flower? Ang jade na nakita niya sa Taoist Temple ay nagsabi na upang pinuhin ng isang rango 6 o mas mataas na tableta, sa ibabaw ng kaluluwa ng hayop, mayroong 3 mas mahalagang halamang gamot. Isa sa mga halamang iyon ay ang mist flower. Ang ulap na bulaklak ay maaari lamang lumaki sa mga kontinente na nababalot ng bituin na fog. Ang sabi-sabi na kung mas makapal ang fog, mas marami ang mist flowers. Sa Origin Sect, 3 pinatuyong bulaklak ng ulap ang alam ko, at lahat sila ay kasama ni Uncle Master Lee. Pagkatapos magpaliwanag ni Shuyun, nagdagdag siya ng isa pang bagay. Ang kasanayan sa alchemy ni Uncle Master Lee ay itinuturing na walang kapar sa Origin Sect. Tumanggo si Wang Lin at hindi na pinansin si Shuyun. Sa halip, nang alap siya ng ilang halamang gamot batay sa paraan ng alchemy na nabasa niya at bumalik sa bahay. Nang makitang umiinom si Wang Lin ng mga halamang gamot, naramdaman ni Shuyun ang sakit sa kanyang puso, ngunit hindi siya naglakas loob na ipakita ito sa kanyang mukha. Habang naglalakad si Wang Lin pabalik sa kanyang silid, mabilis na sinabi ni Shuyun, ito. Kailangan mong pumunta sa silid ng alchemy sa silangang patio. Hindi lamang mayroong peel furnace doon, ngunit mayroon ding earth fire at protection formations. Sa ganoong paraan kahit na, kung ang pagan ay sumabog ay walang panganib. Hindi na kailangan. Hindi lumingon si Wang Lin habang naglalakad siya papunta sa kwarto. Hanggang sa umalis si Wang Lin ay natapakan ni Shuyun ang kanyang paa at napuno ng kawalang kasiyahan. Karamihan sa mga halamang gamot sa hardin ay mga bagay na pinaghirapan niyang tipunin. Ang ilan ay ibinigay sa kanya ng kanyang Panginoon matapos silang matagpuan ng kanyang amo habang ginalugad ang mga mapanganib na ligaw na kontinente. Masasabing karamihan sa mga halamang gamot sa hardin ay mga pribadong pag-aari ni Shuyun at ng kanyang amo. Alam nito ng mga alagad ng sekta at hindi sila manggahas na pumunta rito para kumuha ng mga halamang gamot. Lubos na pinahahalagahan ni Shuyun ang mga halamang ito. Gayunpaman, wala siyang magawa habang pinapanood niya si Wang Lin na inaalis sila. Hindi man lang niya ito pinakinggan at magdadalisay nang hindi pumunta sa alchemy room. Lalo na kung isa sa alang-alang kung paano hindi niya alam ang mga pangalan ng ilan sa mga halamang gamot na ito, malinaw na ito ang unang pagkakataon na siya ay nagpino. Sa sandaling sumabog ang tableta, hindi lamang ang bahay ang masisira, maging ang hardin ay maaapektuhan. Tinadyakan ni Shuyun ang kanyang mga paa ngunit hindi naglakas loob na umakyat para pigilan siya. Ang hindi pagpunta sa alchemy room ay nangangahulugan na mayroon siyang sariling peel furnace. Alam niya lang kung paano gamitin ang kanyang mataas na cultivation para ay bully ang isang junior na katulad ko. Bully. Habang nag-iisip si Shuyun, lalo siyang nagalit. Umupo na lang siya sa labas at nagsimulang maghintay. Kapag sumabog ang tableta, kailangan niyang gawin ang lahat upang maprotektahan ang mga halamang gamot. Ang malaking halaga ng kabutihang loob niya noon kay Wang Lin ay nawala na rin. Mayabang, mayabang. Nang maisip ni Shuyun ang ekspresyon ni Wang Lin, lalo siyang nagalit. Bagaman may kaugnayan ng alchemy sa cultivation, wala itong gaanong epekto. Ang kailangan nito ay karanasan at hindi mabilang na mga pagtatangka. Gaano man kataas ang antas ng paglilinang, ang antas ng tagumpay ng pagpino sa unang pagkakataon ay hindi magiging mataas. Nakakunot ang noo ni Shuyun habang nakatutok ang sarili at walang magawa na nagbabantay. Hindi pinansin ni Wang Lin ang kawalang kasiyahan ni Shuyun. Pagkabalik niya sa kwarto ay umupo siya at nag-wave ng kamay. Lumutang sa ere ang lahat ng herbs na napitis niya. Nagliwanag ang kanyang kaliwang mata at agad na nagsimulang mag-alab ang kanyang kaliwang mata. Hindi naman kailangan ng alchemy ng peel furnace. Ginamit ang peel furnace para hindi makatakas ang alinman sa gamot at para mas mapawi ang init para magkaroon ng hugis ang tableta. Wala sa mga ito ang naging problema para kay Wang Lin.
Ang apoy ng mundo ay gumalaw ayon sa kanyang kalooban. Sa sandaling ito, lumitaw ang puting apoy at umikot sa paligid ni Wang Lin. Nagsimulang lumaki ang apoy hanggang sa naging bola ng apoy. Ang mga tingin ni Wang Lin ay kalmado habang iniabot ng kanyang kanang kamay. Ang lahat ng mga halamang gamot sa hangin ay nagsimulang maghiwalay sa iba't ibang bahagi. Ang isang bahagi ay napunta sa gilid at ang isang bahagi ay napunta sa bola ng apoy. Ito ang unang pagkakataon ni Wang Lin na magpino ng tableta sa Cloud Sea. Bagamat isa lamang itong rank 3 na tableta, si Wang Lin ay seryoso pa rin. Tinitigan niya ang bowl ang apoy at tumagos ang tingin niya sa loob. Ang mga halamang iyon ay mabilis na natunaw sa loob ng bowl ang apoy at naging mga mumo. Gayunpaman, sa kontrol ni Wang Lin sa apoy, hindi man lang sila naging abong ngunit nagsimulang mag-fuse. Nakuha nila ang natatanging katangiang medikal ng isa't isa at nagsimulang magsama. Maya-maya, inabot ng kanang kamay ni Wang Lin at lumitaw ang isang storage space. Isang sinag ng itim na liwanag ang lumipad sa kamay ni Wang Lin. May parang tadpole na spirit beast soul sa loob ng itim na liwanag. Hayop ito ni Rudy. Napakayabang ng halimaw na ito nang sumunod kay Rudy. Kadalasan ay malupit nitong nilalamon ng mga mortal at nasugatan ng mga cultivator. Ninamnam nito ang tuyong tamis ng dugo at laman sa bibig. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kaluluwa ng hayop ay nanginginig sa takot at patuloy na umuungal. Gusto nitong kumalas sa palad ni Wang Lin, ngunit gaano man ito nagpumiglas, isa itong walang kabuluhang pagsisikap. Habang winuwagayway ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay, ang kaluluwa ng hayop ay nagpakawala ng malungkot na hiyaw at sumanib sa tableta. Hindi nagtagal, nagsimulang kumalat ang isang medikal na halimuyak sa loob ng silid. Sa sandaling ito, nakasimangot si Wang Lin habang ang kanang kamay ay umabot sa bola ng apoy at kinuha ang tableta. Ang isang malaking bahagi sa kaluluwa ng hayop ay agad na nabunot. Sa sandaling umalis ang kanang kamay ni Wang Lin sa bowl ang apoy, ang kalahating kumpletong tableta ay nanginig at bumagsak. Pagkatapos ay nagsimulang kumalat ang isang mapanirang puwersa. Gayunpaman, napatigil ito ng bowl ang apoy na bumabalot dito. Nagpakawala ito ng ilang muffled sound pero hindi nabasag ang fireball. Pagsabog ng tableta. Sa labas ng bahay, narinig ni Shuyun ang mahinang hiyawan at agad na tumayo. Napaka-tense niya. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali, hindi pa rin siya nakatagpo ng pagsabog. Ang tanging nakita niya ay isang madilim na Wang Lin na naglalakad palabas at kumukuha ng higit pang mga halamang gamot. Sa wakas ay nag-react si Shuyun at agad na sinimulang itapak ang kanyang paa. Gusto niyang makakuha ng hustisya mula kay Wang Lin, ngunit sa pag-iisip tungkol sa malungkot na ekspresyon nito ngayon, natakot siya. Sa puso lang niya na ireklamo. Anong bully? Siguradong sisubog din ang tableta na iyon sa pagkakataong ito. Kabanata 1148. Wild Continent. Nagkatotoo ang mga salita ni Shuyun. Sa maikling panahon ng 3 araw, si Wang Lin ay nagpino ng 16 na beses at nabigo sa bawat pagkakataon sa tabi ng huli. Sa tuwing mabibigo siya, tahimik siyang naghahanap ng dahilan bago pumitas ng mga halamang gamot. Sa pagtingin sa hardin na masigla pa rin 3 araw na ang nakalipas at halos walang laman ngayon, hindi maiwasang mamula ang mga mata ni Shuyun. Pinaghirapan siya ng hardin na ito, at kahit na siya mismo ang nagpino ng mga table tasks, maingat siya at hindi kailanman gumamit ng masyadong maraming halamang gamot. Gayunpaman, sa loob lamang ng 3 araw, halos lahat ng mga halamang gamot ay nawala. Bagamat hindi nangyari ang pagsabog ng tableta na kinatatakutan niya, mas gugustuhin niyang sirain ng pagsabog ang karamihan sa hardin. Mas mabuti na ito kaysa pahirapan ng ganito. Sa pagtingin sa bahay na labis niyang kinasusuklaman, wala ni isa sa mga mabuting kalooban niya kay Wang Lin ang nananatili. Hindi na nakatiis si Shuyun at nagmamadaling pumasok sa bahay. Nakita niya si Wang Lin na nakaupo doon, may hawak na kumpletong tableta. Ang nagparamdam kay Shuyun ng labis na pagkapuot ay si Seng Niu ay nakangiti habang nakatingin sa tableta. Nang makita ang ngiti na iyon, nadagdagan ng galit ni Shuyun. Seng Niu. Si Shuyun ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at huminga ng malalim. Sa pag-iisip tungkol sa sarili niyang haka-haka ng kanyang cultivation level, pinigilan niya ang kanyang galit at patuloy na sinasabi sa kanyang sarili na huwag magalit. Matapos ilagay ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tainga, mahinang sinabi ni Shuyun, Seng Niu, binabati kita sa pagpino ng isang tableta. Maaari ko bang makita ito? Matapos makaranas ng 15 pagkabigo, halos lahat ng mga halamang gamot sa hardin ay ginamit upang pinuhin ang tabletang ito. Ang kaluluwa ng hayop ay sumanib sa tableta ng higit sa 10 beses, at ang sakit ng pabalik-balik ay mas malala kaysa sa kamatayan. Nais ng kaluluwa ng hayop na magtagumpay si Wang Lin upang matapos ang pagdurusa nito. Tiningnan ni Wang Lin ang tableta sa kanyang kamay at nakaramdam ng panghihinayang. Mayroong maraming mga detalye na dapat bigyang pansin kapag pinagsama ang isang hayop na kaluluwa sa isang tableta.
Ang mga bagay na ito ay hindi ipinaliwanag sa Jade at kailangan niyang maranasan ito mismo. Sa sandaling ito, nang marinig ni Wang Lin ang mga salita ni Shu Yun, hindi niya namamalayan na hinawakan ang kanyang ilong. Nilampasan niya ang magandang katawan ni Shu Yun sa halos baog na hardin, at kahit na sa kanyang 1,000 taon na pagkultiba, medyo napahiya siya. Gamit ang kanyang kanang kamay, ibinato ni Wang Lin ang tableta kay Shu Yun. Magsasalita pa sana siya ay napatigil siya nang may sumigaw. Nanlaki ang mga mata ni Shu Yun habang nakatitig sa tableta at hindi na napigilan ang galit sa kanyang puso. Sa sandaling ito, ang bawat ideya ng puting figure, ang matikas na daliri, ang makapangyarihang nakatatanda ay lahat ay itinapon sa kanyang ulo. Sa nakalipas na 3 araw, walang magawa siyang pinagmamasdan habang ang mga halamang gamot na ginugol niya sa napakaraming oras sa pagpapalaki, ang mga halamang gamot na hindi man lang niya gustong gamitin, ay isa-isang hinugod. Sa huli, napino lang niya ang isang rank 3 na tableta. Napakahalaga ng isang rank 3 pill, at ito ay isang bagay na kakailanganin ng isang corporeal young cultivator. Gayunpaman, ang lahat ng mga halamang gamot sa loob ng kanyang hardin ay sapat na upang pinuhin ang isang rank 4 na tableta. Kung ito ay si Uncle Master Li, kung gayon mayroong isang maliit na pagkakataon ng pagpino ng isang rank 5 na tableta. Seng Niu, ibalik mo ang aking mga halamang gamot. Namumula ang mga mata ni Shu Yun at malapit na niyang makuha ang hustisya mula kay Wang Lin. Gayunpaman, nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niyang walang laman ang silid, wala si Seng Niu. Lumitaw ang figure ni Wang Lin sa kalangitan sa itaas ng kontinente ng Moluo at hinawakan niya muli ang kanyang ilong. Nagpakita siya ng mapait na ngiti at umaalingaw pa rin ang boses ni Shu Yun sa kanyang mga tainga. Kalimutan mo na. Ito ay isang patio lamang ng mga halamang gamot, umiling si Wang Lin at lumipad sa kalangitan bilang sinag ng liwanag. Nawala siya sa abot tanaw. Matapos masira ang light barrier sa paligid ng kontinente, lumitaw ang Cloud Sea sa mga mata ni Wang Lin. Sa Jade sa loob ng Taoist Temple, bukod sa impormasyong nauugnay sa alchemy at beast soul, mayroon ding star map ng rank 5 na rehiyon kung saan kabilang ang kontinente ng Moluo. Matapos pag-aralan ng star map, nalaman ni Wang Lin na bukod sa mga kontinente na tinitirhan ng mga tao, may isa pang uri ng kontinente na tinatawag na wild continents. Ang mga ito ay katulad ng mga inabandunang planeta sa Alliance o All Heaven. Gayunpaman, sa Cloud Sea, ang mga ligaw na kontinente na ito ay walang mga itim na tore, kaya't sila ay natatakpan ng star fog. Sila ay naging mga pugad para sa mabangis na mga hayop at madalas na tahanan ng maraming mabangis na hayop. Ang ilang napakahalagang halamang gamot ay madalas na tumutubo sa mga kontinenteng tulad nito. Kasunod ng star map sa kanyang isipan, si Wang Lin ay sumugod sa star fog. Parang ulap ang star fog. Bukod sa pagtakpan ng paningin, pinigilan din ito ang divine sense na kumalat ng napakalayo. Hindi pamilyar si Wang Lin sa Cloud Sea star system, kaya hindi niya maiwasang magdahan-dahan. Sa ligaw na kontinente malapit sa kontinente ng Moluo, ang mga hayop ay unti-unting naging mas kakaunti sa mga taon. Ito ay naging lugar para sanayin ng mga disipulo ng Origin Sect. Ilang mababang antas na hayop na lamang ang natitira, at maging ang karamihan sa mga halamang gamot ay naalis na. Natural na hindi ito ang pipiliin ni Wang Lin. Siya ay pupunta para sa isang ligaw na kontinente kahit na mas malayo, kung saan nakatira ang mabangis na mga hayop at hindi gaanong nagsasaka ang naggalugad, kaya magkakaroon pa rin ng malaking dami ng mga halamang gamot doon. Pabilis ng pabilis ang paggalaw ni Wang Lin. Madalas may kumikislap na liwanag habang siya ay bumasag sa hamog at lumayo sa malayo. Bagamat ang kanyang divine sense ay maaari lamang suriin sa loob ng 10,000 talampakan, ang isang Nirvana Scryer Cultivator ay maaari lamang umabot ng 1,000 talampakan. Tanging ang mga nagsasaka ng Nirvana Cleanser ang maaaring umabot ng 10,000 talampakan. Sa daan, iba't ibang kakaibang hayop ang lumitaw sa loob ng banal na kahulugan ni Wang Lin. Ang mga hayop na ito ay nakakatakot. Ang isa ay isang mahaba, kalistis na isda. Nang ibukan nito ang bibig, hindi mabilang na matatalas ng ngipin ang makikita, at naglabas ito ng malansang amoy. May ilan na parang mga dragon, ngunit ang kanilang mga katawan ay ilang daang talampakan lamang ang haba. Ang mga pulang hayop na ito ay gumagalaw na parang kidlat at namuhay sa mga kawan. Daan-daang libo sa kanila ang lumipat sa dagat ng ulap. Gayon din, may mga hayop na tulad ng nakita ng Nether Beast na si Wang Lin, ngunit mas maliit, ilang libong talampakan lamang ang lapad. Ang mga halimaw na ito ay mabagal, ngunit kahit na ang mga pulang hayop ay umiwas sa kanila. Mayroon ding mga malatadpo na itim na hayop tulad ng mayroon si Rudy. Nagtago sila sa loob ng fog na nagbibigay ng nakatagong presyon. Gayunpaman, nang maramdaman ng mga hayop na iyon ang banal na pakiramdam ni Wang Lin, lahat sila ay mabilis na umatras. Habang gumagalaw sa fog, nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin at ang kanang kamay ay umabot sa kawalan. Bumukas ang isang puwang ng imbakan at mga hagong na tunog nang lumabas ang mga hayop na lamok.
Ang dose-dosenang mga lamok na hayop na ito ay lumipad sa paligid at naglabas ng dumadagindong na sigaw na puno ng kagalakan. Sa partikular, ang Purple Mosquito Beast ni Wang Lin ay lumilipad pakaliwa at kanan sa tuwa. Kumurap-kurap ang katawan ni Wang Lin at naupo siya sa hayop ng lamok. Nang hindi na hinintay ang utos ni Wang Lin, sumugod ito at lumipad sa loob ng Star Fog kasama ang mga kasama nito. Ang oras ay tila nagpatuloy sa kawalang hanggan sa loob ng bituing fog na ito. Mahirap pansinin dahil walang gabi o araw, tanging ang makapal na ulap na bituin na pumapalibot sa lahat. Pagkatapos ng tahimik na pagkalkula ng kaunti, kinalkula ni Wang Lin na 3 araw na ang nakalipas. Sa kanyang bilis, malayo na siya sa kontinente ng Moluo at papalapit na siya sa isang mapanganib na ligaw na kontinente na minarkahan sa mapa. Hindi nagtagal at lumitaw ang isang higanting anino sa banal na kahulugan ni Wang Lin. Ang anino na ito ay sapat na malaki upang matakpan ang kalangitan, at malabo niyang naririnig ang mga dagandong na nagmumula rito. Nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin at ang hayop na lamok sa ibaba niya dahil maingat. Sa pagsara nila, lumiwanag ang anino. Isa itong malaking ligaw na kontinente. Tumalon si Wang Lin mula sa hayop ng lamok, tumagos sa hamog, at dumaong sa ligaw na kontinente. Ang lugar na ito ay puno ng star fog. Kung hindi dahil sa kanyang banal na pakiramdam at sa kanyang mga paa na nakatayo sa kontinente, magiging napakahirap na makilala ang lugar na ito mula sa kalawakan lamang. Tahimik ang paligid na may matinding dagandong na nagmumula sa malayo. Ang mga dagandong na ito ay tila nagpapahiwatig na ang lugar na ito ay hindi kasing tahimik ng tila. Ang lupa ay binubuo ng itim na buhangin. Dahan-daang naglakad si Wang Lin sa buhangin at sa kalaunan ay dumating bago ang pagkasira. Ito ay malinaw na minsan ay isang mortal na lungsod, ngunit walang palatandaan ng buhay. Ang mga gusali ay gumuho at may mga tuyong kayumangging pulang marka ng dugo. Sa sandaling ito, isang itim na anino ang lumabas mula sa isang wasak na bahay. Nagpakawala ito ng dagandong kasama ang malansang hininga nito at sinugod si Wang Lin. Ang anino ay ilang dosenang talampakan lamang ang haba, ngunit gumagalaw ito na parang kidlat habang sinisingil nito si Wang Lin. Nanatiling kalmado si Wang Lin. Hindi na niya kailangan pang kumilos, dahil ang lamok na hayop ay umangkas at dumiretso sa anino. Sa isang putok, nang inig ang katawan ng anino at ang bibig ng lamok ay tumusok sa ulo nito. Pagkatapos ay sinipsip ng lamok at lumiit ang buong itim na anino. Lumipad pabalik ang hayop ng lamok na may paghamak sa mga mata nito. Tinapik ni Wang Lin ang ulo ng mosquito beast at itinuro sa unahan. Agad na lumipad ang haring hayop ng lamok na humahantong sa higit sa 10 sa uri nito sa mga guho. Sa sandaling lumipad sila pasulong, maraming mga anino ang lumabas mula sa mga guho. Mayroong hindi bababa sa 1 dosina sa kanila. Lahat sila ay nagpakawala at umatungal sa mga hayop ng lamok. Sa insight at divine sense ni Wang Lin, agad niyang nakita na sila ay mga itim na unggoy. Pareho sila ng mga nasa loob ng tabletang kinain ni Shu Yun. Iwanan ang mga kaluluwa. Ang boses ni Wang Lin ay mahinahong umalingaw sa pagkawasak. Ang mga hayop ng lamok at mga hayop na unggoy ay hindi kahit na sa parehong antas, kaya hindi nagtagal natapos ang labanan. Isa-isang namatay ang mga unggoy, na nag-iwan ng malakas na amoy ng dugo. Mahigit sa 10 hayop ng lamok ang lumipad pabalik sa Wang Lin. Sila ay sumigaw at dinuraan ng mga kaluluwang hayop, na iniwan ni Wang Lin. Dahil sa amoy ng dugo, lalong lumakas ang dagandong ng mga hayop mula sa malayo at nagsimulang manginig ang lupa. Maging ang mga bugzo ng hangin ay lumitaw upang itulak ang hamog sa harap nito. Kalmado pa rin ang ekspresyon ni Wang Lin habang naglalakad siya papunta sa guho. Iniskan niya ito sa kanyang banal na sentido at umalis nang walang makitang mga halamang gamot. Ang kanyang figure ay gumagalaw sa fog na para bang sumanib siya sa ambon at nagbigay ng isang malakas na layunin ng pagpatay. Siya ay tila naglalabas ng isang mas mabangis na aura kaysa sa alinman sa mga mabangis na hayop, at ang 10 mga hayop ng lamok ay umiyak habang sila ay umiikot sa itaas niya. Bago ang mabangis na aura na ito, maging ang mga dagandong mula sa malayo ay unti-unting hamina hanggang sa tuluyang mawala. Tumigil sa panginginig ang lupa at nawala ang hangin. Kabanata 1149. Mobilisasyon at Control. Ang kontinenteng ito ay pinangalan ng Kai Ape sa star map. Marami itong bundok, at lumitaw ang mga ito at nawala sa loob ng hamog. Ang mga dagandong ng mabangis na hayop ay nagmula sa mga bundok. Ang mga guho ng mga lungsod na nakatago sa lahat ng dako sa hamog ay tahimik na nagpakita kung gaano kasaganya ang kontinenteng ito. Gayunpaman, ngayon ito ay isang pagkasira lamang, at ang mga tunog ng nakaraan ay nawala. Ang natitira ay bakas na lamang ng panahon. Sa mga mabangis na hayop, may mga mahilig makisama sa grupo at may mahilig umiwas. Sa sandaling ito, sa isa sa mga bundok, ang dagandong ng isang tiyak na hayop ang pinakamarahas. Ang dagandong ay napakatindi na kahit ang hamog ay hindi maitago. Ang bundok na ito ay ganap na itim at nakataas sa hangin tulad ng isang espada na tumusok sa langit.
Ang mga malalaking unggoy na halos 100 talampakan ng taas ay gumagalaw sa kabila ng bundok, desperadong sumugod sa tuktok. May isang higanting itim na unggoy na mabangis na hayop na nakaupo sa posisyong lotus na parang tao. Ito ay hindi bababa sa 1,000 talampakan ng taas. Ang mga braso nito ay kasing kapal ng mga lumang pine tree, na nangangailangan ng ilang tao upang ganap na palibutan. May higanting puno ng ube na umaabot lamang sa guya nito kung saan ito nakaupo. Ang puno ng puno ay halos lanta, na parabang ito ay nabuhay ng napakatagal. Gayunpaman, hindi ito patay. Marami pa itong mga sanga na may maraming dahon na tumutubo sa kanila. Ang kakaiba ay ang mga dahon ng puno ay puti ng niyebe at ang mga ugat sa mga dahon ay napakadaling makita, na parang gawa sa kristal. Mayroon ding 2 prutas na kasing laki ng kamao na pinaghalong itim at puti. Ito ay isang kakaibang tanawin. Ang higanting unggoy na ito ay nagmulat ng kanyang mga mata, at ang mga mata nito ay kumikinang ng maliwanag tulad ng 2 maliwanag na apoy. Ang mga mata nito ay naglabas ng napakabangis na tingin na tumagos sa hamog. Dama po ang tingin sa isang puting buhok na figure na napapalibutan ng maraming mabangis na hayop sa pagitan ng mga taluktok ng bundok. Nang tumingin ito kay Wang Lin, iwinagayway ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at lumitaw ang isang itim na hangin, na kumitil sa buhay ng mahigit 100 itim na unggoy. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at sinalubong ang malamig na tingin. Dagandong. Isang dagandong na nanginginig sa langit ang nagmula sa tuktok ng bundok. Ang bangis ng mga hayop sa paligid ni Wang Lin ay tumaas at isang alon ng malansang amoy ang sumabog kay Wang Lin. Gusto nilang punatin ang kanyang katawan at lamunin pa ang kanyang kaluluwa. Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin habang tinitingnan niya ang napakaraming mabangis na hayop sa harapan niya. Siya ay sumugod at naging isang sinag ng liwanag habang siya ay umaakyat patungo sa tuktok ng bundok. Sa kalangitan, higit sa 10 hayop ng lamok ang umungal, at sa paligid nila ay ilang mga hayop na parang agila. Ang mga hayop na ito ay nagbigay ng mabangis na aura at nagsimula ng isang buhay at kamatayan na labanan sa mga hayop ng lamok. Si Wang Lin ay sumulong. Ang lahat ng mga hayop na hamarang sa kanya ay sumabog sa isang ulan ng dugo sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay. Umabot ang kamay niya para buksan ang storage space niya at lumipad ang mga lumilipad na espada. Ang mga lumilipad na espadang ito ay umiikot sa paligid ni Wang Lin sa isang sword formation. Hindi siya huminto sa lahat habang kinakatay niya ang kanyang pag-akyat sa bundok. Mula sa malayo, isang puting linya ang gumalaw sa hindi maisip na bilis, na nagdulot ng pag-ulan ng dugo habang ito ay sumaras sa tuktok ng bundok. Nagpakita ng mabangis na tingin ng higanting unggoy na nakaupo at tumayo. Nang tumayo ito, nanginig ang buong bundok, at bumagsak ito sa bundok sa Wang Lin. Hindi ito mas mabagal kaysa kay Wang Lin, at sa isang iglap, malapit na silang mabangga. Ang itim na unggoy ay nagpakita ng isang mabangis na tingin at binasag gamit ang kanang braso nito. Gayunpaman, ang katawan ni Wang Lin ay agad na nawala ng walang bakas at ang itim na unggoy ay nawala. Pagkatapos ay nakita nitong muling lumitaw si Wang Lin sa tabi ng higanting puno sa tuktok ng bundok. Halatang nanliit ang mga pupils ng higanting unggoy at nagpakawala ito ng dagandong. Itinaas nito ang kanang kamay, nagpapadala ng bugzo ng hangin na tila naging kaisa ng mundo patungo kay Wang Lin. Bumagsak ang kanang kamay ni Wang Lin sa higanting puno at marahang tinapik ito. Naglaho ang higanting puno kasama ang mga ugat nito habang inilalagay ito ni Wang Lin sa loob ng kanyang storage space. Sa sandaling ito ay dumating ang bugzo ng hangin, ang kaliwang kamay ni Wang Lin ay bumuo ng selyo at itinuro pasulong. Lumitaw ang mga strands ng slaughter energy at bumuo ng slaughter storm sa paligid niya. Ang lakas ng pagpatay ay humagulgol habang ito ay sumisingil sa bugzo ng hangin. Isang malakas na dagandong ang umalingaw at ang bugzo ng hangin ay agad na bumagsak. Ang lakas ng pagpatay ay hindi tumigil sa lahat bago hamampas sa higanting unggoy. Ang higanting unggoy ay nagpakawala ng isang nanginginig sa langit na dagandong nang bumangga ang enerhiya ng pagpatay sa katawan nito at nagdulot ng madugong gulo. Walang awang itinapon sa ere ang katawan nito. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at nagningning ang kanyang mga mata. Gumalaw ang kanyang katawan na parang bulalakaw at napapikit sa higanting unggoy. Ilang beses niyang tinuro ang katawan ng higanting unggoy. Sa bawat paglapag ng kanyang daliri, ang higanting unggoy ay magpapakawala ng isang kahabag-habag na dagandong at nanginginig. Sa bawat paglapag ng daliri ni Wang Lin, isang bagong butas ang magbubukas sa katawan ng higanting unggoy at maraming dugo ang lalabas, na nagpapakulay ng pula sa paligid. Ang mga sinag ng pinagmulang enerhiya ay pumasok sa itim na unggoy sa pamamagitan ng daliri ni Wang Lin at bumuo ng selyo. Binawi ni Wang Lin ang kanyang daliri at malamig na sinabi, "Payag ka bang maging aking espiritong hayop?" 7 araw na siyang nasa ligaw na kontinenteng ito. Nakapatay siya ng maraming mabangis na hayop at nakaipon ng maraming halamang gamot. Ang ilan sa mga hayop na ito ay maaaring gumamit ng mga spells at labanan ng mga cultivator.
Mayroong kahit ilang rank 5 na mabangis na hayop na maaaring tumugma sa Nirvana Scryer Cultivators, ngunit lahat sila ay pinatay ni Wang Lin at kinuha ang kanilang mga kaluluwa. Ang higanteng itim na unggoy ay isa ring rank 5 na hayop, ngunit ito ay may napakatigas na katawan. Kahit na natama ni Wang Lin, ito ay malubhang na sugatan lamang at hindi namatay. Kahit na sa rank 5 beasts, nasa peak ito at maaaring pumasok sa rank 6 na anumang oras. Ito ang dahilan kung bakit bigla itong gustong paamuhin ni Wang Lin. Ang sagot ni Wang Lin ay isang mas marahas na dagandong at isang suntok mula sa kaliwang braso ng unggoy. Nagdulot ng bugzo ng hangin ang kamao ng unggoy at naglalaman pa ng mahinang aura ng suntok ng sinaunang Diyos. Talagang ipinakita nito kung gaano kalakas ang itim na unggoy. Kumunat ang noo ni Wang Lin. Hindi siya fused sa kanyang orihinal na katawan, kaya ang kanyang katawan ay hindi kasing lakas ng itim na unggoy. Isang malamig na buntong hininga ang kanyang pinakawalan at aalis na sana, ngunit sa sandaling ito, sa hindi malamang dahilan, lumitaw sa kanyang isipan ang eksena ng matandang iyon na gumagamit ng palad para harangin ang braso ng isang sinaunang Diyos. Tahimik na nagmumuni-muni si Wang Lin habang nakaharap siya sa bug zone ng hangin. Siya ay ganap na kalmado. Ang lahat ng pinagmula ng enerhiya sa kanyang katawan ay lumipat patungo sa kanyang palad at natipon doon, na nagdulot ng isang dumadagandong na dagandong. Paimpol niyang ipinikit ang kanyang mga mata at paulit-ulit na nag-replay ang eksenang pinipigilan ng matanda ang kamay ni Tuo Senador. Unti-unting nakaramdam ng liwanag si Wang Lin. Katulad ng kung paano siya nagkaroon ng kaliwanagan mula sa handprint sa Rain Celestial Realm. Sa ligaw na kontinenteng ito, sa loob ng hamog na ito, nahaharap siya sa sitwasyong katulad ng ginawa ng matanda laban kay Tuo Senador. Nakita na ni Wang Lin ang ikatlong hakbang noon at naranasan din niya ang ikatlong hakbang sa tulong ni Qing Lin. Ang lahat ng ito ay nagbigay daan kay Wang Lin na magkaroon ng nakakagulat na kaliwanagan tungkol sa spell na ginamit ng matanda na halatang kabilang sa ikatlong hakbang. Ang bug zone ng hangin ay nagpa-attract sa mga damit ni Wang Lin at ang braso ng higanteng unggoy ay pumikit. Sa sandaling ito ay malapit ng bumasag kay Wang Lin, iminulat ni Wang Lin ang kanyang mga mata at marahang inilagay ang kanyang palad sa braso ng higanteng unggoy, na nasa harapan na ng kanyang mukha. Isang malakas na puwersa ang lumabas mula sa braso at bumangga sa pinagmulang enerhiya sa palad ni Wang Lin. Nagkaroon ng dumadagandong na dagandong, at ang kanyang mga damit ay marahas na lumipad sa hangin at ang kanyang puting buhok ay hinaypan pabalik. Gayunpaman, hindi gumagalaw ang kanyang katawan. Nanginginig din ang katawan ng higanteng unggoy. Pakiramdam nito ay tumama ang braso nito sa fog at wala man lang naramdamang kontak. Sa halip, nanginig ang katawan nito at nakaramdam ng biglaang hindi maipaliwanag na sakit. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging mas maliwanag at mas maliwanag habang ang aksyon ng matanda ay walang katapusang nagre-replay sa kanyang isip hanggang sa ito ay halos second nature. Hindi niya namamalayan na itinaas ang kanyang kaliwang kamay at mabilis na itinuro ang likod ng kanyang kanang palad. Sa tuwing bumagsak ang kanyang daliri, ang pinagmula ng enerhiya ay nag-iipon mula sa mundo at namumuo sa kanyang palad. Matapos tumulo ng 3 beses, bahagyang namula ang mukha ni Wang Lin, ngunit nagliwanag ang kanyang mga mata at nagpakawala siya ng dagandong. Rumble, rumble, rumble. Agad na umatras ang higanteng unggoy at bumulwak ang malaking dugo sa kanyang braso. Isang malinaw na palm print ang naiwan sa braso kasama ang 3 bitik mula sa daliri. Ang mga bitik ay nagsimulang mabilis na kumalat sa braso ng higanteng unggoy. Patuloy na kumalat ang mga bitik, nagpatuloy ang dagandong, at nag-spray ang dugo kung saan-saan. Maliwanag ang mga mata ni Wang Lin. Hindi siya tumingin sa higanteng unggoy, ngunit tumingin sa kanyang kanang kamay na may pahiwatig ng pagliliwanag. Hindi niya alam kung ano ang pangalan ng spell, ngunit malabo niyang naramdaman na parang may hinihingal siya. Ngayon lang, hindi niya ginagamit ang sarili niyang pinagmulang enerhiya para pakilusan ang pinagmulang enerhiya ng mundo, sa halip ay kinokontrol niya ito. Ang pagkontrol sa pinagmulang enerhiya ng mundo sa pamamagitan ng puwersa ay nangangailangan ng pinagmulang enerhiya sa lahat ng direksyon upang bumuo ng isang malupit na pag-atake. Isang malungkot na sigaw ang sumabad sa pag-iisip ni Wang Lin, at ang mga mata ng higanteng unggoy ay napuno ng takot. Tiningnan nito ang 3 bitik na kumakalat sa kanyang katawan. Pakiramdam ng unggoy ay mapupunit ito kung medyo matigas ang galaw nito. Sa sandali ng panganib, ang higanteng unggoy ay nagsimulang kuminang puti. Sa ilalim ng puting liwanag na ito, isang ilusyon na kaluluwa ang lumitaw sa itaas ng ulo nito. Malabo ang ilusyon na kaluluwang ito, ngunit mukhang ang unggoy na may mas hugis ng tao. Parang gusto nitong kumawala sa katawan ng unggoy at umalis. Nang makita ito, nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin. Kaluluwa ay pinalapot sa espiritu. Ayon sa Jed, ito ay isang spell na magagamit lamang ng rank 6 na hayop. Hindi inaasahan na ang higanteng unggoy na ito ay magkakaroon ng tagumpay sa sandaling ito ng buhay at kamatayan. Si Wang Lin ay humakbang pasulong at agad na nakarating sa harap ng higanteng unggoy. Pagkatapos ay bumagsak ang kanyang kanang kamay at ang kaluluwa ng higanteng unggoy ay itinulak pabalik sa katawan nito.
Tinitigan ni Wang Lin ang mga mata ng higanteng unggoy at mahinahong sinabi, maging aking espiritong hayop. Nang inig ang katawan ng higanteng unggoy at puno ng takot ang mga mata nito. Nagising na nito ang katalinuhan at natural na naiintindihan ng mga salita ni Wang Lin. Tumanggo ito. Tinamaan ng kanang kamay ni Wang Lin ang higanteng unggoy at agad na nawala ang 3 bitik sa katawan nito. Kasabay nito, ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang selyo na nagkokontrol sa hayop at inilagay ito sa higanteng unggoy. Dama po ang selyo sa pagitan ng mga kilay ng higanteng unggoy at nawala. Sa sandaling ito, pinatay ng mga lamok na hayop ang lahat ng hugis agila na hayop sa kalangitan at umaaligid sa tabi ng higanteng unggoy. Umupo si Wang Lin sa balikat ng higanteng unggoy at tumingin sa unahan. Ang higanteng unggoy ay nagpakawala ng dagandong habang ito ay sumusugod sa malayo na parang bulalakaw. Kabanata 1150. Nakakagulat na pagbabago. Ang malawak na star system na ito ay napuno ng star fog. Bagamat tila tahimik, may matinding pagpatay sa loob ng hamog. Ito ang rank 5 na rehiyon ng Cloud Sea, at halos 40% ng mga kontinente dito ay kabilang sa mga sekta. Para sa rank 1 hanggang 4 na rehiyon, ang rank 5 na rehiyon ay isang hindi maabot na pag-iral. Kung ang isang tao mula sa isang rank 5 sect ay pumunta sa rank 4 na rehiyon, sila ay malugod na tatanggapin. Sa sandaling ito sa rank 5 na rehiyon, isang tunog ng pagsipol ang lumitaw sa kalmadong fog na ito. Isang sinag ng liwanag ang lumipad sa loob ng fog, at sa loob ng liwanag ay isang dragon-like spirit beast. May isang marangal na cultivator na nakatayo sa ulo ng halimaw na ito. Ang ulap ay nagsimulang umikot ng mas matindi, at ang mga nakapaligid na hayop ay nagkalat sa takot. Ilang mga sinag ng liwanag ang dumaan. Hindi ito natapos. Sa loob lamang ng 7 maikling minuto, hindi bababa sa 1 dosenang sinag ng liwanag ang bumagsak sa fog at mabilis na lumipat sa rank 5 na rehiyon. Mayroong iba't ibang espiritong hayop sa loob ng mga sinag ng liwanag na iyon, at mayroong isang cultivator na nakatayo sa likod ng bawat isa sa mga hayop na ito. Wala sa mga cultivator na ito ang nabibilang sa rank 5 na rehiyon. Lahat sila ay kabilang sa rank 6 na rehiyon. Ang hitsura ng mga taong ito ay yumanig sa rank 5 na rehiyon. Hindi lang ito ang lugar. Nangyari ito sa mahigit 6 na lugar sa rank 5 na rehiyon. Ang mga cultivator na ito ay lahat ay may malungkot na mga ekspresyon, ngunit sila ay nagtatago ng lubos na kaligayahan at pananibik kasama ng walang katapusang kasakiman. Ang mga cultivator na ito na nagmula sa rank 6 na rehiyon ay may eksaktong parehong layunin, isang ligaw na kontinente sa rank 5 na rehiyon. Ang lupa sa hilaga ng kontinenteng kinaroroonan ni Wang Lin ay patuloy na nanginginig na parang may mabigat na bagay na damapo sa lupa. Ang hamog ay binabalot at itinutulak pasulong. Ang ilang mga hayop na tulad ng ibon ay humihiyaw habang lumilipad sila palayo sa hamog. Sa lupa, marami pang mabangis na hayop ang nagkalat. Para sa kanila, ang dagindong mula sa hamog ay lubhang nakakatakot. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw sa ulap ang isang higanteng figure na mahigit 1,000 talampakan ang taas. Ang figurang ito ay napakatibay, at nang makalapit ito, sa wakas ay nagsiwalat ito. Isa itong malaking itim na unggoy. May mga hayop na parang toro na may pulang mata na humahabol sa itim na unggoy. Pinutok nila ang hamog at sinipa ang isang bagyo ng alikabok. Bukod sa mga hayop na ito na parang toro, may 7 pang iba't ibang uri ng kawan ng hayop. Pinaghalo-halo sila, na bumubuo ng mahabang linya. Tila tinatanggihan nilang isuko ang kanilang pagtugi sa itim na unggoy kahit na ang ibig sabihin ay kamatayan. Sa kalangitan, may ilang mga ibon na hayop na parang baliw na humahabol. Kahit sinong makakita nito ay mararamdamang manhid ang kanilang anit. Maging ang makapangyarihang mga cultivator ay magugulat dahil napakaraming mga hayop. Halatang may mga rank 5 beast na pinaghalo sa mga spells na iyon sa Black Egg. Gayunpaman, ang itim na unggoy ay lubhang nababaluktot at may napakakapal na balat, kaya't naiwasan nito ang marami sa mga spell at ang mga damapo sa katawan nito ay walang gaanong epekto. Ang itim na unggoy na ito ay tumatakbo sa lupa. Ang dagindong ay tunog ng yabag ng itim na unggoy. Mabilis itong kumilos at lumikha ng malakas na bugzo ng hangin habang tumatakbo. May isang bundok bago ito. Habang tumatakbo ang unggoy, walang awa itong sumipa sa lupa, na naging sanhi ng pagkabasag ng lupa. Direkta itong tumalon sa ibabaw ng bundok at umarangkade patungo sa isa pang bundok. Ilang paghinga lang, nakarating na ito sa tuktok ng bundok. Ilang hayop na parang agila ang sumugod sa itim na unggoy. Gayunpaman, bago sila makalapit, bumuhos sila ng dugo nang iwinagayway ng itim na unggoy ang braso nito. Tila walang mabangis na hayop ang makakapidyo sa itim na unggoy. Umakyat ito sa tuktok ng bundok, at sa tuktok ay may pugad. Lumapit ang itim na unggoy, pagkatapos ay diretsyong nabasag ang kamay nito sa pugad. Nagkaroon ng putok habang ang pugad ay nabasag sa hindi mabilang na mga piraso, na nagpapakita ng isang maliit na patch ng pulang damo na tumutubo doon. Hindi tumigil ang kamay ng itim na unggoy.
Matapos sirain ang pugad, diretso nitong hinublat ang bato malapit sa pulang damo at hinugot ito. Ang itim na unggoy ay nagpakawala ng dagandong na puno ng kagalakan at pagkatapos ay tumakbo sa malayo. Ang mga hayop na hugis agila na iyon ay sumigaw at hindi bababa sa 1,000 mga hayop ng agila ang sumanib sa nabaliw na hayop at hinabol ang itim na unggoy. Dinurog ng itim na unggoy ang bato sa kamay nito, inilantad ang pulang damo, at inihagis ito sa balikat nito. Hinawakan ito ni Wang Lin na nakaupo sa balikat. Pagkatapos tingnan, inilagay niya ito sa loob ng kanyang storage space. Dahan-daang tinapik ni Wang Lin ang katawan ng itim na unggoy. Agad itong naramdaman ng itim na unggoy at nagpakawala ng isa pang mas masayang dagandong. Parang mas bumilis pa. Nayanig ang lupa. Mula sa malayo, ang itim na unggoy ay tumalon-talon, sumipa ng alikabok kung saan-saan. Sa likod nito ay ang beast stampede na humabol ng malapit sa itim na unggoy. Napakakaunting mga cultivator na nang ahas na pukawin ang mabangis na mga hayop na tulad nito sa isang ligaw na kontinente at nagnakaw ng mga halamang gamot ng mayabang. Ang kapangyarihan ng isang halimaw ay maaaring hindi isang banta, ngunit sa sandaling libo-libo, 10,000 libo, daan-daang libong hayop ang natipon, ang kanilang pinagsamang kapangyarihan ay sapat na upang mabigla ang sinuman. Mayroon ding mga cultivator mula sa rank 5 sects na nanunood mula sa malayo. Tinitigan nila ang lahat ng ito na parang mga manok na kahoy at hindi makapagsalita. Sila ay isang grupo ng 7 at napakaingat mula sa sandaling sila ay dumating dito, natatakot na makaakit ng napakaraming mga hayop, kaya natural na hindi sila nakakuha ng maraming halamang gamot. Nang makita nila kung gaano ka-arrogant ang itim na unggoy, laking gulat nila. Mabilis na tumakbo ang itim na unggoy, at sa isang pagtalon, tumawid ito ng libu-libong talampakan at nakarating sa isa pang bundok. Ang taluktok ng bundok na ito ay parang isang espada at napakatarik, ngunit ito ay wala sa itim na unggoy. Pagdating sa bundok, umabot ang unggoy patungo sa isang bangkos ng mga bulaklak ng ambon na tumutubo sa tuktok. Agad nitong kinuha ang mga bulaklak sa loob ng hamog. Sa mga sandaling ito, may sumigaw mula sa langit. Isa itong rank 5 eagle beast na halos 500 feet ang laki na naniningil sa unggoy. Napakabilis nito, at sa isang kisap mata, wala pang 1,000 talampakan ang layo nito. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral, na parang hindi niya ito nakita. Naningkit ang mga mata ng itim na unggoy nang hawakan nito ang tuktok ng bundok at itinaas ang katawan sa tuktok ng bundok. Agad na sinipa ng matipuno nitong kanang paa ang itim na agila. Ang itim na agila ay nagpakawalay ng isang masakit na sigaw at ang dugo ay nagspray kung saan-saan. Ang itim na unggoy ay hindi nagpatuloy sa pakikipaglaban, bagkus ay humiram ng lakas para tumalon sa malayo. Mas maraming mabangis na hayop ang nagsimulang humabol dito. Si Shiluo Xing ay nakaupo sa lotus position sa isang madilim na lambak. Mapatla ang kanyang mukha at may natuyong dugo sa gilid ng kanyang bibig. Ang kanyang itim na buhok ay nakakalat at siya ay nasa isang sorry state. Isang malamultong alulong ang patuloy na umalingaw at sumipol sa lugar. Hindi nagtagal at 4 na figure ang sumuray-suray, at nang makarating sila sa loob ng 30 talampakan mula sa Shiluo Xing, isa sa kanila ang umubo ng isang subaw ng dugo. Guro, namatay si third brother. Kami, hindi makakalabas, ang 5 ito ay pawang mga kabataan, at ang kanilang mga puting damit ay natatakpan ng mga marka ng dugo. Nag-isip si Shiluo Xing. Hindi niya iminulat ang kanyang mga mata, ngunit bumalatay sa kanyang mukha ang kalungkutan. Siya at ang kanyang mga alagad ay nasa loob ng lambak na ito na puno ng hamog. Pinuno ng mga patay na kaluluwa ang hamog na ito, at sa labas ng lambak, mayroong 8 higanting bungo na lumulutang doon. Pinag-ugnay sila ng berdeng kidlat upang bumuo ng isang porma sayon. Ang porma sayon na ito ay napakasalimuot. Tinipon nito ang mga kaluluwa ng mga namatay sa hindi mabilang na mga taon sa ligaw na kontinente. Pagkatapos ay ginawa nitong mga kaluluwa ang isang bagay na nasa salat at ginamit ang mga ito upang palakasin ang porma sayon na ito. Ang mga patay na kaluluwang ito ay hindi maaaring gawing pildoras. Kinailangan ng alchemy ang mga kaluluwa ng mga buhay na hayop. Ang isang patay na kaluluwa ay halos isang piraso lamang ng sama ng loob na nabuo sa sandali ng kamatayan na tumangging mawala. May isang matandang babae na nakaupo sa itaas ng isa sa 8 bungo. Ang matandang babae na ito ay isang bag ng buto at kasuklam-suklam na parang isang galit na multo. Kung ang isang mortal ay makakita sa kanya, sila ay matatakot hanggang sa mamatay. Binuksan niya ang kanyang mga mata, at ang kanyang tingin ay nagpahayag ng isang nakakatakot na layunin. Kasamang cultivator Shi, mayroon ka na lamang 4 o ang iyong 19 na disipulo ang natitira. Bakit patuloy na sinasayang ang kanilang buhay? Kung ibibigay mo ang bagay na iyan, aalis agad itong matandang babae. Isang madilim na boses ang umalingaw sa buong lambak at malinaw na pumasok sa pandinig ng 5 taong ito. Namutla ang mukha ng 4 na binata habang tahimik silang nakatingin sa kanilang amo. Shiluo Xing, hindi katumbas ng halaga ang mawala ng buhay sa ilang makamundong pag-aari.
Kahit na mataas ang antas ng iyong paglilinang, nalason ka ng lason ng aking 5 poison sect. Kung gagamitin mo ang iyong buong kapangyarihan anumang oras sa lalong madaling panahon, tiyak na mamamatay ka. Pag-isipan mong mabuti. Namula ang mukha ni Shiluoxing habang dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nagniningning ang mga ito, ngunit may bakas ng pait sa kanyang mukha. Siya ang punong disipulo ng Clear Flow Sect sa rank 6 na rehiyon, at siya ay nasa huling yugto ng Nirvana Cleanser. Matapos makahanap ng ilang mga pahiwatig, lihim niyang dinala ang kanyang mga disipulo sa rank 3 na rehiyon upang maghanap ng isang bagay. Sa simula ay hindi niya inakala na malamang na totoo ang clue na ito, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nalaman niyang totoo ang clue at naging maayos ang lahat. Gayunpaman, matapos mahanap ang bagay, hindi lamang ang kanyang kinaroroonan ay nalantad, maging ang bagay na nakuha niya ay nalaman. Pagkatapos, kinubkob siya at nawalan ng hindi mabilang na mga alagad. Naapektuhan pa nga siya ng kakaibang lason at kinailangan niyang tumakas sa lambak na ito para paalisin ang lason. Gayunpaman, bago niya maalis ang kakaibang lason, nahuli siya ng matandang babaeng ito ng 5 poison sect. Ginamit niya ang porma sayo ng kanyang sekta upang bitag siya sa loob ng lambak. Nagpadala na siya ng mensahe sa kanyang sekta ng palihim, ngunit magtatagal bago dumating ang tulong mula sa kanyang sekta. Kasamang cultivator sheet, kahit na magpadala ang iyong clear flower sect ng mga tao, wala itong silbi. Ayon sa alam ng matandang babae na ito, sa loob ng rank 6 na domain, bukod sa aking 5 poison sect, ang Mountain Peak Spirit sect, ang Dao Spell sect, ang Escape sect, at ang Devil Collection sect, lahat ay dumating at hinahabol ang mga bagay na nasa iyong kamay. Ang Jade ng rank 8 Heaven Breaking sect at ang maalamat na peel recipe ng isang Nirvana Void Peel.